10 taon akong nagtrabaho sa syudad, pero ang napala ko lang ay 300,000 utang online. Kaya umuwi akong parang asong bahag ang buntot sa lumang bahay ng pamilya namin. Habang naglilinis ako sa kalagitnaan ng gabi, sa isang maalikabok na sulok, may nahanap akong isang nakakakilabot at kinakalawang na palangga ng bakal. Pero ang hindi ko alam, ang mukhang basurang palangganang ito, ang tuluyang magpapabago sa buong buhay ko. Mahigit 10 taon nang walang nakatira rito, ang kapal na ng alikabok. Kukuha muna ako ng tubig para makapaglinis na. Ang kakaiba naman ng palangganang ito, antigo kaya ito na naiwan ni na mama at papa. Luma na nga lang, pero buti na lang hindi pa butas at magagamit pa. Aray! Ano ng kalokohan to? Teka, mali. Ang lumang palangganang ito, sumanib sa katawan ko. Parang nararamdaman ko rin ang kamalayan ng palangganang ito. Gusto mong kumain? Ito na lang ang mga chichirya ko rito. Ha 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 ha. Hindi ito isang basurang antigo. Ito na ang magpapayaman sa akin. Isang mahiwagang palanggana ng kayamanan. Yayaman na ako, yayaman na ako. Dahil sa bagay na to, Hindi ko na po problemahin ang 300,000 utang ko online. pinsan, nabalitaan ko na nakauwi ka na raw. Heto, kakahuli ko lang ng isda sa ilog. Dinalhan kita ng isa. Maraming salamat, Kuya Linglong. Ikaw na ba si Linsyu? Huli kitang nakita, nakalampin ka pa ah. Sa isang iglap, ang laki mo na. Ano na ang trabaho mo ngayon? Tio, kakaresign ko lang po sa syudad, kaya wala po akong trabaho ngayon. Lene, ibig sabihin, wala kang trabaho. Malapit ka na mag-30 taong gulang, hindi ba? Anong klaseng buhay yan kung wala kang sariling karera? Pagkatapos ng bagong taon, pumunta ka ng Guangdong. Ihahanap kita ng trabaho sa pabrika. Sa assembly line yon, 4,000 kada buwan ang sweldo. Tito, may sarili po akong mga plano. Anong plano ang sinasabi mo? Gusto mo bang maging palamunin na lang dito sa probinsya at maghintay mamatay? Tingnan mo nga yang kuya mo, nagbukas ng sariling kainan sa bayan. Sa isang taon, kumikita siya ng hindi bababasa. 200 hanggang 300,000, ikaw. Balak ko pong ayusin ang lumang bahay natin. Isang edukadong graduate ng kolehiyo, uwi lang dito para magsasaka. Kung hindi ka nahihiya para sa sarili mo, pues ako, hiyang-hiya sa'yo. Sige na, ang sinabi ko ang masusunod. Saka, dahil wala dito ang mga magulang mo, sa bahay ka na maghapunan mamayang gabi. Doon ka umupo sa lamesa ng mga bata. At huwag kang pumunta ng walang dalang regalo para bumati ng manigong bagong taon sa tita mo. Opo, naintindihan ko. Ako, isang programmer mula sa Beijing. Papasok sa pabrika para lang maghigpit ng tornilyo. Mas gugustuhin ko pang tumunganga at magpakatamad na lang dito sa probinsya. Lalo na't hawak ko na ngayon ang mahiwagang palanggana na to. Paano kaya kung ilagay ko ang kuy na to sa loob ng palanggana? Magiging dalawa rin kaya sila? Anak ng naging isang dambuhalang gintong koy. Sa ganda ng kalidad nito, siguradong aabot ng ilang 10,000 ang presyo nito sa merkado. Kung dadalhin ko to sa bahay ni na Tito para sa bagong taon, siguro naman sapat na to bilang regalo, di ba? Ano kayang magiging reaksyon ni Tito kapag nakita niya ang koy na to? Paupuin niya pa kaya ako sa lamesa ng mga bata? Nandito na pala si Linsyu, humanap ka na ng maupuan mo. Puno na ang lamisang to, doon ka na lang umupo. Nako, wag mong pakinggan yang tito mo. Halika rito, tumabi ka kay tita. Ikaw talagang bata ka. Nako, bumisita ka lang sana, nag-abala ka pa magdala ng regalo. Tita, dapat lang po. Wala kang ang matinong trabaho. Saan ka naman kukuha ng pambili ng magandang regalo? Ito isa itong malaking gintong koy. Anong gintong koy? Hindi ba't isa lang yang ordinaryong isda? Paring Lin, dyan ka nagkakamali. Ang ganitong kalidad ng koy ay pangkoleksyon na ang antas ng ganda. Kahit may pera ka, mahirap itong mabili. Marami ang gusto itong mabili pero hindi makakuha. Ano? Ang isang ordinaryong isda, ganyan kamahal. Iho, bibilhin ko ang isdang yan sa halagang 20,000. Saktong magbubukas ang kumpanya ko, magandang pampaswerte ito. Ha 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 ha. 20,000, paring Zhao, niloloko mo naman. Ang pamangkin natin dahil hindi niya alam ang presyuhan eh. Linsyu, hindi ba? Pagbigyan mo na si Tito Zhang mo, bibilhin ko ang koy mo ng 30,000.
30,000 ang ordinaryong isda na nahuli ni kuya, na basta ko lang tinapon sa mahiwagang sisidlan, ay biglang naging isang koi na nagkakahalaga ng 30,000. Pasensya na po kayong dalawa, ang koi na ito ay iniregalo ko kina tito at tita para sa bagong taon. Sila po ang masusunod kung ibebenta nila o hindi. Ano, Linsyu? Umabot ng ilang 10,000 ang halaga ng koi na ito, tapos ibibigay mo lang kela papa at mama. Nako, hindi maaari. Siu, masyadong mahal ang isdang ito. Itago mo na lang ito para sa sarili mo. Tama ang tita mo. Wala kang trabaho ngayon, kaya marami kang kailangang paggastusan. Huwag mong unahin ang pride mo, bata ka. Tito, isa lang po itong isda. Huwag po kayong mag-alala, marami pa po ako nito sa bahay. Ikaw, ibig mong sabihin, yung ganito kagandang klaseng koi, ay meron pa sa inyo. Opo, tama kayo, tanggapin nyo na po ng walang pag-aalangan. Nagpapatawa ba kayo? Basta't nandito ang mahiwagang mangkok, gintong koi, kahit gaano karami, kayang-kaya kong ilabas. Sa bilis nitong kumita ng pera, para na rin akong may sariling makina ng pera. Ha 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 ha. Magaling, magaling, magaling. Hindi ko inakalang may ganito ka palang ibubuga, bata ka. Halika rito, maupo ka sa tabi ng tito. Linlong, ilabas mo nga yung 2 bote ng mamahaling alak natin. Ngayong araw, gusto kong makipag-inuman sa kapatid mo, at magsaya tayo ng husto. Sa panahon ngayon, pera talaga ang nagpapatakbo ng mundo. Naparami yata ang inom ko kagabi. Ang sakit ng ulo ko. Na pala, yung mahiwagang mangkok, tamang-tama, kailangan kong masubukan, kung hanggang saan ba talaga ang kakayahan ng bagay na ito. Kahapon, naglagay ako ng hotdog sa loob ng mangkok, tapos sa isang iglap, naging 2. Tapos yung ordinaryong isda na bigay ng pinsan ko, nang ilagay ko sa mangkok, nag-evolve at naging isang malaki at gintong koi. Ibig sabihin lang nito, basta't nilagay ko ang isang bagay sa loob ng mangkok na to, siguradong tataas ang kalidad nito. Sa likod ng bundok ng nayo ng Taoyuan, napakaraming tumutubong ligaw na halamang gamot doon. Paano kaya kung maghukay ako ng mga halamang gamot, at ilagay ko lahat dito sa mahiwagang mangkok? Ano kaya ang mangyayari? Ha! Tara na, mag-set muna tayo ng maliit na goal. Ang kumita ng 100,000,000 piso. Medyo delikado at matarik ang daan dito sa bundok. Baguhan pa naman ako, hindi ko tuloy alam kung saan mag-umpisang maghukay. May kayamanan doon. Itong mahiwagang mangkok na to, grabe, kaya pala nitong kusang madetect ang mga mamahaling halamang gamot. Itinuturo pa sa akin ang daan. Ano pa ang pinagkaiba nito sa isang treasure map? Tingnan mo ang kalidad na to, siguradong 23 taong wild lingzi na ito. Kapag ibinenta ko to sa botika sa bayan, baka pumalo to ng ilang libo. Ilang minuto pa lang, nakahukay na agad ako ng blood lingzi. Kung ganun, ang pagbabayad ng 300,000 utang ko, ay magiging sisiw na lang. Tara rito, baby, patingin nga ng tunay mong lakas. Nag-evolve pa talaga ito at naging 1,000 taong gulang na blood lingzi. Ha 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 ha. Ang 1,000 taong lingzi ay sadyang napakabihira at walang katumbas na halaga. Kapag dinala ko ito sa merkado, siguradong magkakagulo ang mga tao para lang maagaw ito. Ha, hindi naman ito isang masukal na bundok. Ito ay literal na isang tagong kaba ng yaman para yumaman ako. May ginseng sa unahan, 20 metro ang layo. At may 100 taong gulang na huangjing din sa ibabang dalisdis. Ha 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 ha. Yayaman na ako, yayaman na talaga ako ng husto. Linsyu, saan ka ba galing? Kuya, tingnan nyo to. Anak ng, ang daming halamang gamot. Kailan ka pa natutong? Mangolekta ng mga ganitong gamot, ha? Ito. Isa itong 1,000 taong gulang na snow lingzi, may mahigit 10 piraso pa ng ginseng, at mga wild huangjing. Diyos ko, kapatid na Lin, saan mo nahukay? Ang napakarami at pambihirang halamang gamot na ito, kapag pinagsama-sama ang halaga ng mga ito, baka umabot ng mahigit 100,000 ang benta rito. Magkano ka mo? Mahigit 100,000. Grabe, pinsan, big time ka na ngayon. Hindi ko rin inaasahan to. Nanghukay lang ako kung saan-saan sa likuran ng bundok. Hindi ko inakalang ganito pala ako kaswerte. Aba, umaasenso ka na bata ka. Hindi lang to nakukuha sa swerte. Para makahukay ng ganito, mukhang minaliit ka ng tiyong mo ah. Tiyong, tignan niyo po itong mga halamang gamot ko. Paano ko po kaya ito maibebenta? Madali lang yan, ngayong araw sa bayan. Tamang-tama na may mga negosyanteng bibili ng halamang gamot. Pasasamahan kita kay Linlong. Sige po, aabalahin ko na po si kuya. Pamilya tayo dito, para ka namang iba. Tara, sasamahan ka na ni kuya papuntang bayan.
Ang dami namang ginseng nito, hindi kaya pinalaki lang ito sa farm. Boss, makakasiguro po kayo, kakahukay lang po namin yan sa bundok. Garantisadong purong ligaw at natural yan. Mahaba ang ugat at siksik ang mga buko. Malinaw na malinaw ang mga marka ng kalidad. May mga tila perlas pa na maliliit na ugat. Isa itong ligaw na ginseng na 100 taon na ang edad. Ang presyo ng bawat isa nito ay hindi bababa sa 30,000. 30,000 ang isa. Kumpara sa tinantyang presyo ni Tiong, ay mas mataas pa ito ng ilang beses. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng ginseng na to, hindi kaya abot ang halaga nito ng higit sa 500,000. Binata, itong mga ginseng mo, bibilhin ko na ng 35,000 bawat isa. Kukunin ko na lahat. Magbibigay ang Jianhai Pharmaceuticals ng 40,000. 40,000 para sa mga purong natural. At ligaw na ginseng na 100 taon na ang edad. Nangangarap yata kayo ng gising eh. Iyan eh, magbibigay ako ng 50,000. Binata, kukunin ko na lahat ng mga halamang gamot mo. 35,000, 40,000, 50,000. Anak ng tokwa, 50,000 ang benta sa isa. Bakit pa ako magpapakaalipin sa kumpanya para magtrabahong parang kalabaw? Kumikita siya ng 1,000,000 araw-araw sa pagbebenta lang ng mga halamang gamot. Sandali lang, ang mga ginseng na iyan, bibilhin ko ng 100,000. Ang mga ginseng na ito, bibilhin ng kumpanya kong Shenghi Pharmaceuticals. Ng 100,000 bawat isa, bibilhin ko ang lahat. 100,000. Baliw na ba ang babaeng iyan? Boss, ibebenta mo ba? Aba, syempre naman, 100,000 bawat isa. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, kikita ako ng higit 1,000,000. Magiging tanga ako kung hindi ko ibebenta ito. Siya pala si President Shen ng Shen Pharmaceuticals. Mukhang itong mga ginseng na ito ay hindi na mapupunta sa akin. Hay, Shenghi Pharmaceuticals, hindi ba't yan ang nangungunang kumpanya ng gamot sa Kapitolyo? Dito sa probinsya natin ng Jiang, sila kaya ang pinakamalaking kumpanya ng gamot. boss, pakibalot na ng mga ginseng na ito. Kunin ko na ang lahat. Masusunod po. Uy, tignan nyo bilis, may isang Bloodling Z pa roon. Kumikinang ang buong katawan ng Bloodling Z na ito, baka maging isang espiritu na ito ah. Hindi ko man nabili ang ginseng, sa akin na mapupunta ang Bloodling Z na ito. 150,000, boss. Ipagbili mo sa akin ang Bloodling Z sa halagang 150,000. Anong pinagsasasabi mo? Ang kalidad ng Ling Z na ito ay pangdaang taon na. Ang halaga nito bilang gamot ay hindi bababasa. Ilang dosenang beses ng ordinaryong Ling Z. Bibilhin ko iyan ng 200,000. Nang aasar ka ba? Boss, dadagdagan ko pa ng 100,000. 300,000, ayos na ba yon? Kung makukuha ko lang ang Bloodling Sea na ito, maliligtas na ang buhay ng lolo ko. Boss, pakiusap kahit anong mangyari. Kailangan mong ibenta sa akin ang Bloodling Sea na ito. Isang Ling Z lang, aabot na sa milyon-milyon ang halaga. Ito pa ba ang mundong nakagisnan ko? Nababaliw na sila, talagang nababaliw na. President Shen, hindi ko po kabisado ang presyuhan dito. Kayo na po ang bahalang magbigay ng presyo. Ayos, napakadaling kausap ni Boss Lin. Akong si Shen Qingyu, ay hindi rin naman nanlalamang ng kapwa. Ang 1,000 taong gulang na Snowling Sea ay napakabihira, sadyang mahirap hanapin sa merkado. Kung dadalhin ito sa subasta, aabot ng hindi bababa sa 5,000,000 ang panimulang presyo nito. Handa akong magbayad ng 5,000,000 para bilhin ang Ling Sea na ito, at bilang pambawi, kakatawanin ko ang Shenghi Pharmaceuticals para makipagkasundo ng pangmatagalang kontrata sa iyo. Diyos ko 5,000,000. Ang taas ng presyo, mukhang. Wala na talaga akong pag-asang makuha ang Bloodling Z na ito. Sigpo, President Shen, sana maging maganda ang ating ugnayan. Ikinagagalak kitang makatrabaho. Xiao Sun, ilipat mo na ang lahat ng halamang gamot sa kotse, tapos bayaran mo na si Boss Lin. Masusunod po, President Shen. Lin, 13 piraso ng 100 taong gulang na ginseng, 5 piraso ng Huangjing, at 1 piraso ng 1,000 taong gulang na Snowling Z. Ang kabuuan po ay 7,140,000. Kumita ako ng higit 7,000,000 sa loob lang ng isang araw. Napakabilis naman yata ng pasok ng pera. Boss Lin, kung sa susunod ay mayroon ka pang mga pambihirang halamang gamot na kasing ganda nito, pwede mo akong tawagan ng direkta. Magpapadala ako ng tao para kunin iyon. Sisiguraduhin kong mas mataas ang presyo nito kaysa sa merkado. Kampante po ako sa inyo, President Shen. Sayang nga lang. Anong sayang? Akala ko pa naman pagdating ng araw, pupunta pa ba ng personal si President Shen? Kung ganoon, masisilayan ko na naman ang ganda mo. Anong pinagsasasabi mo riyan? Pero, kung sa susunod, ang mga halamang gamot mo ay may mataas na kalidad, pwede rin akong pumunta ng personal. Sige, usapan natin yan. Kamusta, naibenta mo ba? Opo, naibenta na pong lahat. Aba, magaling, hindi masama.
Sa bayahing ito, siguradong kumita ka ng mahigit 100,000, ano? Pero Linsiu, kayong mga kabataan, dapat marunong kayong magpigil kapag nagkakapera. Huwag kang gastos ng gastos. Malapit ka na ring mag-30 taong gulang. Kailangan mo nang magplano para sa kinabukasan mo. 100,000, sino naman ang minamaliit nyo? Dito pa lang sa bentang ito ng pinsan ko, ay kumita na siya ng mahigit 7 milyon. Ano, kumita siya ng 7 milyon. Si Xiaolong nga nagtayo ng restaurant, isang taong nagpakapagod. Pero ang malinis na kita niya ay wala pang 200,000. Tapos si Lin Xiu, namitas lang ng halamang gamot ng isang araw. Kumita na agad ng 7 milyon. Paano nangyari yun? Tiya, puro swerte lang po iyon. Yung isang piraso lang po kasi ng Blood Lingzi ay nagkakahalaga na ng 5 milyon. Ganoon kamahal, Lingxiu. Jackpot na jackpot ka rito ah. Tio, kailangan ko pa po bang pumasok sa pabrika pagkatapos ng bagong taon? Abat loko kang bata ka, binibiro mo na ang tiyo mo ah. Naku, papaluin kita para sa tatay mo. Pero dahil kumita ka ng napakalaki ngayon, dapat mo itong ilihim, baka kainggitan ka ng mga tao rito sa baryo. Naiintindihan ko po, tiyo. Napag-isipan mo na ba kung paano mo gagamitin ang perang ito? May plano na po ako. Yung bundok sa likod ng baryo natin na Taoyuan ay may magandang lupa at klima. Tamang-tama po iyon para taniman ng mga halamang gamot. Balak ko pong upahan at gawing taniman ang buong bundok. Magtatayo ako ng isang taniman ng mga halamang gamot. Gravy, tol. Magnenegosyo ka na ba? Magiging big boss ka na ba? Ayos lang namang upahan ang likod ng bundok para magtanim ng gamot. Pero ang pagbebenta ng mga halamang gamot, mahirap gawa ng paraan kapag walang koneksyon. Ganito na lang, ako na mismo ang kikilos bukas. Pupunta ako sa bayan para ihanap ka ng mga koneksyon. Titignan ko kung makakahanap ako ng isa o dalawang kumpanya ng gamot sa bayan na pwede mong maging partner. Tay, wala po namang binatbat ang mga kumpanya diyan sa bayan. Si Lin Xiu po ay nakipagkasundo na sa Shenghe Medicine para makipag-partner. Ano kamo? Yung Shenghe Medicine na nasa kabisera ng probinsya. Opo, Tio. Nakipagkasundo na po ako kay President Shen ng Shenghe para sa isang pangmatagalang kontrata ng partnership. Balak ko pong gawin ang Taoyuan Village natin bilang pinakasikat na taniman ng mga halamang gamot sa buong probinsya. Diyos ko po, sila ang nangunguna sa industriya ng mga gamot. Kumita ako ng 7 milyon sa loob lang ng isang araw. Ang sarap sa pakiramdam. Panahon na rin para ipaayos ng mabuti ang bahay. Bibili muna ako ng mga bagong gamit. Pati na rin refrigerator, washing machine, at television, at central aircon. Bibilhin ko ang lahat ng iyan. Ganito ba ang pakiramdam ng biglang yaman? Ayos, nabili ko na ang lahat. Oras na yata para pumunta sa barangay hall. Kakausapin ko si Kapitan tungkol sa pag-upa doon sa likod ng bundok. Hello po, kay Mr. Lin Xiu po ba ito? Ako nga, sino po sila? Tumatawag po kami mula sa Jing City Commercial Bank. Ang inyo pong personal loan sa aming bangko ay 1 linggo na pong overdue. Kung kayo po ay walang trabaho sa ngayon, pwede po namin kayong bigyan ngayong araw ng isang plano para sa palugit ng inyong pagbabayad. Interesado po ba kayo? Dati, 10 taon akong nagtrabaho sa syudad ng Jing. Hindi lang sa wala akong naipon ni isang kusing, nabaon pa ako sa utang na 300,000. Tuwing buwan, pagkapasok ng sahod ko, halos ubos na agad pambayad sa mga online loan. Noong mga panahong iyon, araw-araw akong nag-aalala na baka tawagan ng mga naniningil ng utang ang mga magulang ko o kaya ang mga tao sa nayon. Ngayon, sa wakas ay hindi ko na kailangang problemahin ang mga bagay na ito. Ginoong Lin, kailangan nyo pa po bang iproseso ito? Hindi na natin kailangang mag-usap pa. Aayusin ko ang lahat ng ito ngayong araw. Ano po nang sabi nyo? Aayusin nyo ang lahat ngayong araw. Tama. Nakakagaan talaga ng pakiramdam kapag walang utang. Tara na sa tanggapan ng nayon. Kamusta na po si Lolo? Nasa harapan mo na, hindi mo ba nakikita? Ano pa nga ba? Nasubukan na natin ang lahat ng gamot. Pero walang talab, Deathy. Kung ako sa inyo, mas mabuti pang paghatian na lang natin ang mga mana niya. Buhay pa si Lolo. Masyado naman kayong nagmamadali. Aba, ikaw na bata ka. Ganyan ba ang tamang pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa'yo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Maliban na lang kung may milagrosong gamot, umaasa ka pa rin bang gagaling ang matanda? Nanghihina lang ang katawan at dugo ni Lolo, hindi malala ang sakit niya. Kailangan lang niya ng 1,000 taong dugong lingsi para manumbalik ang sigla at dugo niya at gagaling na siya. Ate, alam mo ba kung ano nang sinasabi mo? 1,000 taong dugong lingsi, isa iyang pambansang yamang halamang gamot. Kahit may pera ka, hindi mo iyan mabibili. Ilang dekada na itong hindi nakikita sa buong bansa.
Baka naman gusto mo lang makakuha ng mas malaking parte sa mana natin. Kaya gumagawa ka ng mga walang kwentang-kwento para paasahin kami. Lumabas na nga kayo. Huwag ninyong istorbuhin ang pagpapahinga ni Lolo rito. Kung ganoon, tingnan ninyo ano itong hawak ko. Ano nang? Totoo nga, 1,000 taong bloodling si pala ito. Paanong naging posible to? Xiao Yu, bilis, ipakita mo yan sa lolo mo. Lolo, Ang balat nito'y kumikislap at kasing pula ng dugo. May patong-patong na mga guhit. Bawat guhit ay kumakatawan sa 100 taong paglipas ng panahon. Tumpak. Ito nga ay umabot na sa 1,000 taong gulang na bloodling si Xiao Yu, saan mo nakuha ito? kagabi po, nung bumibili ako ng mga halamang gamot, gumastos ako ng 5 milyon para bilhin ito mula sa isang taga-kolekta ng halaman. 5 milyon lang. Napakagaling, napakagaling. Ang taong nakahanap ng napakahusay na gamot na ito, ay tiyak na may pambihirang kakayahan. Xiao Yu, kontakin mo agad ang taong yan. Kailangan natin siyang gawing opisyal na supplier ng ating Sheng Pharmaceutical. Huwag muna bago ko gamitin ang gamot. Ako mismo ang personal na pupunta para bisitahin siya. Lin Xiu, sabi mo gusto mong arkilahin ang buong bundok sa likod. Higit sa 1,000 munang lupain yon. Ang renta bawat taon ay hindi bababa sa 500,000. Makakapaglabas ka ba ng ganoong kalaking pera? Kapitan, Wala siyang kahit kusing na pera, Kapitan Lee. Nung nakaraang 2 araw lang, nakita ko, ang batang ito mula sa istasyon ng tren, na dungo at luha ang tumakbo pabalik sa ating nayon. Isang talunan na itinapon lang mula sa malaking lungsod. Punong na yon, umaasa ka pa rin ba, na makakapaglabas siya ng 500,000? Lin Xiu, pinaglalaruan mo ba ako? Kung noong nakaraang ilang araw lang, talagang hindi ako makakapaglabas ng 500,000. Ngunit ngayon, sa tulong ng mangkok ng kayamanan, nakakumita ako ng 7 milyon sa loob lang ng isang araw. Punong na yon dahil matapang akong pumunta rito. E di patunay lang yan na hindi ako nagbibiro. Ang bundok sa likuran ng Taoyuan Village, hindi ko lang to basta upahan. Upahan ko to ng 10 taon ng isahan. Ano ka mo, 10 taon? 500,000 kada taon, e di aabot ng 5 milyon sa loob ng 10 taon. Diyos ko po, may ganyan ba kalaking pera tong si Lin Xiu? Ha 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 ha. Tama ba yung narinig ko? Isahang upa para sa 10 taon. Lin Xiu, anong kayabangan naman yang pinagsasasabi mo? Isa ka lang namang bagsak na estudyante. Saan ka naman kukuha ng 5 milyon? Huwag mong sabihin gusto mo lang kaming isahan ng walang inilalabas na pera. Lin Xiu, kung yan ang binabalak mo, mabuti pang umalis ka na lang dito. Sino namang nagsabing wala akong ilalabas na pera? Ang 10 taong upa para sa bundok na yan. Hindi ko hulugan at hindi rin ako utang. Babayaran ko lahat ng isahan ngayon mismo. Kung magyayabang ka, gamitin mo naman yang utak mo. Kapag nakapaglabas ka ng 5 milyon ngayon, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Pumasok na sa bank account ang 5 milyon. Pumasok na talaga yung pera. 5 milyon, walang labis, walang kulang. Impossible. Hindi kailanman mapipeke ang balanse sa bangko. Wala kang karapatang magsabi kung imposible o hindi. Ang batang to, kailan pa siya naging ganito kayaman? 5 milyon yon ah. Kapitan, naipadala ko na po ang pera sa inyo. Kailan po tayo pipirma sa kontrata? Ngayon na, pipirmahan natin ngayon din. Abay matindi. Itong si Lin Xiu, ibang klase talaga ang mga galing sa syudad, na nakatapos ng kolehiyo. 5 milyon agad ang inilabas. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kalaking pera. Ang Taoyuan Village natin ay nakapagpalaki rin ng isang mayamang boss. Sandali lang, Lisan, ano na naman ba ang gusto mong mangyari? Si Lin Xiu, nagbayad na ng buo, walang labis, walang kulang. Kapitan, hindi po pwedeng ibigay sa kanya ang kontrata ng bundok. Bakit naman? Marami po sa atin dito. Sa bundok na yan umaasa para may makain. Kung susuluhin niya ang kontrata. Hindi ba't pinapatay niya ang ating kabuhayan? Tama po ba ang sinasabi ko, mga kababayan? Mukhang may punto nga siya. Ang manugang ko, umaakyat pa sa bundok araw-araw para manguha ng halamang gamot. Para lang may pandagdag sa gastusin namin. Kung kukunin nitong si Xiaolin ang kontrata ng bundok, paano na ang pamilya namin pagdating ng araw? Na, pag-ari ng buong nayon ang bundok na yan. Bakit niya susuluhin ang lahat ng biyaya? Gusto ba niyang mamatay na tayo sa gutom? Lin Xiu, may katwiran ang mga sinasabi nila. Pampubliko ang bundok na ito. Kung ibibigay namin sa iyo ang kontrata, mawawalan ng pagkakakitaan ng ibang tao. Kapitan, huwag po muna kayong mag-alala. Kailan ko po ba sinabi? Napuputulin ko ang kabuhayan ng ating nayon. Kinuha mo ang kontrata ng bundok. Ibig sabihin, sayo na ang buong lugar na yon. Ngayong naglabas ka ng pera, papayag ka ba sa kabaitan mo? Napatuloy kaming manguha ng halamang gamot para ibenta. Siyempre, hindi na kayo pwedeng manguha roon. Nakita niyo na, Sabi ko na nga ba ang batang ito isang. walang utang na loob. Lin Xiu, paano mo nagawa sa amin ito? Ang pamilya ko, umaasa lang sa pagbebenta ng halamang gamot para mabuhay. Kung isasara mo ang bundok, mamamatay talaga kami sa gutom.
Nga, napakabato naman ng puso mo, bata ka. Mga kababayan, kumalma po muna tayong lahat. Kinuha ko ang kontrata para sa likod ng bundok dahil balak kong gawin ang nayon natin ng Taoyuan bilang pinakamalaking taniman ng halamang gamot sa buong probinsya. Sa sandaling maitayo ang taniman, lahat po kayo ay pwedeng magtrabaho roon. Ang panimulang sahod ng bawat isa ay 10,000 kada buwan. Ano ka mo? 10,000? Opo, tama. At mula sa taunang kita ng taniman, ay maglalaan po ako ng isang bahagi para maging pondo ng buong nayon. Ang perang ito ay gagamitin para sa year-end bonus ng nayon nating Taoyuan at para na rin sa mga infrastruktura. Diyos ko po, Lin Xiu, totoo ba yung sinasabi mo? May pabonus pa talaga. Lin Xiu, anak, inaamin ni Tiana. Medyo napalakas ang boses ko sa iyo kanina. Anong Lin Xiu? Boslin dapat, tama, Boslin. Tingin mo ba, pwede rin akong pumasok sa taniman? Basta po gusto ninyo, pwedeng-pwede po. Siyempre, maliban na lang sa ilan na may masasamang intensyon. 10,000 sahod kada buwan. Yung pamangkin ko ngang nagkolehiyo sa syudad. 5,000 lang ang kinikita kada buwan eh. Nga, Lin, baka naman niloloko mo lang kami ha. Tia Liu, kapag akong si Lin Xiu ang nagsalita, hindi ko na yon babawiin. Panimula pa lang po ang 10,000 sahod. Basta't magtutulungan po tayo at kumita na ang taniman, mas malaki po ang kikitain nyo sa mga bonus. Aba matindi, may pabonus pa pala. Napakagalante talaga ni Boslin. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Akalain mo yun, isang hamak na magsasaka lang ako. Pero kikita rin ako ng 10,000 kada buwan. Iyay, masyado yata kayong natutuwa agad. Lisan, ano na namang kalokohan yang sasabihin mo? Itong si Lisan ang kilalang perwisyo sa nayon. Tambay lang naman yan sa kanto araw-araw. Wala namang matinong trabaho. Sa tingin ko, naiinggit lang yan kay Xiaolin. Naiinggit kasi nakahanap tayo ng magandang trabaho. Kapitan Liu, iniisip ko lang din naman ang kapakanan ng nayon natin. Talaga bang tingin nyo si Lin Xiu ang magpapayaman sa inyo? Kahit gawin pa niyang taniman ng halamang gamot ang bundok sa likod at makapagpatubo pa siya ng sangkap. Saan naman niya ibebenta yan? Huwag niyong kalimutan, Ang mga kumpanya ng gamot sa bayan. ay may mga kasunduan na sa ibang taniman para sa pangmatagalang supply. Bakit naman nila bibilhin? Ang mga halamang gamot ng nayon ng Taoyuan. Parang may punto nga si Xiaoli. Kapag nakapagtanim tayo ng halamang gamot, paano natin ibebenta kung walang bibili? Ang mga halamang gamot ni Boslin ay bibilhin ng kumpanya kong Sheng Pharmaceuticals. Mula ngayon, basta't halamang gamot na itinanim ni Boslin, lahat yan ay bibilhin ng Sheng Pharmaceuticals. Sino ka ba, matanda ka? Usapan ito ng nayon ng Taoyuan, wala kang karapatang makisali rito. Manahimik ka, bingi ka ba? Siya ang chairman ng Sheng Pharmaceuticals. Anong Sheng Pharmaceuticals? Ngayon ko lang narinig yan ah. May ganyan bang kumpanya rito sa bayan? Wala nga niyan sa bayan. Dahil ang Sheng Pharmaceuticals ay ang pinakamalaking kumpanya ng gamot sa buong probinsya. Anong sabi mo, kumpanya sa buong probinsya? Akong si Shen Huayan ng Shenghe, ay taos pusong nagpapasalamat kay Boss Lin sa pagligtas ng aking buhay. Ginoong Shen, tumayo po kayo. Ano po bang ginagawa ninyo, kung hindi dahil sa bloodlingzi ni Boss Lin na nagdugtong ng buhay ko? Ang matandang tulad ko, ay siguro ay nakahiga pa rin sa ospital at naghihintay ng kamatayan. Ang 1,000 taong bloodlingzi, ay isang pambansang yaman at walang katumbas na halaga. Pumayag si Boss Lin sa 5 milyon, para ibenta ito kay Kinyu. Para sa aming pamilya Shen, isa itong napakalaking utang na loob. Ang ibig sabihin ng matandang ito, mababa pa pala ang 5 milyon. Iba talaga ang mundo ng mga mayayaman. Wala po yon, Elder Shen. Sa pagnenegosyo po, kaliwaan lang ng pera at produkto. Wala na po tayong dapat pag-usapan tungkol sa utang na loob, lalo na po sa hinaharap. Aasa pa rin po ako sa tulong ng inyong Sheng Pharmaceuticals. Hahaha. Makakaasa ka, Boss Lin. Mula ngayon, ang mga halamang gamot mula sa Taoyuan Village ninyo, basta't maganda ang kalidad. Ipinapangako ko, si Shen Huayan, na siguradong mas mataas sa presyo ng merkado ang ibabayad namin para bilhin ang lahat ng iyan. Kung ganoon po, sa ngalan ng Taoyuan Village. Maraming salamat po, Elder Shen. Diyos ko po, si Lin Xiu. Nagawa niyang makipagsosyo sa Sheng Pharmaceuticals para sa isang pangmatagalang kasunduan. Nakuha ko na ang kontrata para sa likod ng bundok, kaya ang mga mahuhukay kong halamang gamot ay hindi na mahihirapang ibenta. Utang ko ang lahat ng ito sa Treasure Basin. Anong nangyayari? Nag-evolve ang Treasure Basin. Maganda. Patingin niya ng mga bagong kapangyarihan mo. Kayang-kaya mong baguhin ang kalidad ng lupa. Aba, matindi. Dahil sa kapangyarihang ito, siguradong magiging pinakamagandang taniman ng halamang gamot sa buong bansa ang Taoyuan Village.
Ha? Bakit biglang lumambot ang lupa? Halikayo, tignan nyo bilis. Naging matabang itim na lupa ang buong lugar na ito. Ang klase ng lupang ito, mas mataba pa kaysa sa itim na lupa sa Hilaga. Ano kamo? Imposible yan. Paano naging ganito kataba ang lupa sa baryo natin? Baka pinagpapala ng langit. Ang baryo tauyuan natin. Nakapagtataka talaga. Kagabi lang, puro tigang na dilaw na lupa pa ito ah. Si Yaolin, alam mo ba kung anong nangyayari? Baka po maganda lang talaga ang feng shui ng baryo tauyuan natin. At ang enerhiya ng lupa ay nagbibigay buhay sa atin. Boss Lin. Nakakuha ka ng isang gintong minahan sa pag-arkila mo nito ah. Sa ganitong katabang itim na lupa. Kahit anong itanim mo, siguradong sagana ang aanihin. Tio Wang. Tamang-tama po at dumating na ang mga binhi ng halamang gamot na in-order ko mula sa bayan. Itatanim na po natin ang lahat ng binhi ngayong araw. Aba, sige. Uwi muna ako, at tatawagin ko ang lahat ng pwedeng tumulong sa bukid. Boss Lin. Bababa rin po ako, para tawagin ang iba pa. Simula sa araw na ito, aabutin natin ang maliit na pangarap na 100,000,000 kita. Kapatid, nandito na ang lahat ng binhing kailangan mo. Ginseng, huangjing, bansya at danggi. 4 na uri ng halamang gamot na umaabot sa 300 yen. Tingnan mo. Kuya, asikasuhin mo muna ang lahat at maghanda na sa pagtatanim ng una nating batch ng mga halamang gamot. Sige ba? Tara na, simulan ng ebolusyon. Ayos. Mamaya, kukuha ako ng isang bahagi ng sakahan para itanim itong mga nag-evolve na binhi. Tignan natin kung ano ang magiging resulta. Lumapit na kayong lahat at kunin ang mga binhi. Heto na. Isang buwan pa lang ang nakakalipas. Bakit napakabilis lumaki ng mga punla sa bukid na ito, Boss Lin? Ang bilis pong lumaki ng mga punlang ito, mas mabilis pa yata kaysa sa apo ko eh. Himala po talaga ito. Nako, kapag lumaki na ng tuluyan ang mga ginseng na ito, magkano kaya ang kikitain natin dito? Hindi pa natin alam. Tignan natin kung magkano ang iaalok ng Shenghe pagdating ng araw na yon. Hahaha, basta't pagbutihin lang nating lahat ang trabaho. Ako, si Lin Xiu, ang nangangako sa inyo. Bawat pamilya ay siguradong kikita ng pera. Grabe, wala na akong masabi. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Shen Qingyu kapag nakita niya ang lahat ng ito? Nandito na si Boss Shen. Hindi ba't sinabi mong napakaganda ng paglaki ng mga halamang gamot? Patingin nga ako. Teka, imposible ito. Paanong nangyari ito? Boss Shen, ang kalidad po ng mga punla ng ginseng na ito Ay 5 beses pong mas maganda kaysa sa mga ordinaryong punla. Lin Xiu, paano mo nagawa ito? sikreto ng negosyo. Dahil ayaw itong sabihin ni Boss Lin, hindi na ako magtatanong. Pero gusto kong baguhin ang kasunduan natin noon. Paano babaguhin? Dadagdagan ko ng 10 beses ang dami ng order natin. Magbabayad ako ng advance na 20 milyon para sa buong taon. At babayaran ko ito ng buo. Magkano? 20 milyon. Boss Shen, base sa bilis ng paglaki sa tanimang ito, ang dami ng ani rito ay kayang suportahan ang negosyo ng Shenghe sa buong rehiyon ng East China ng isang buong taon. Boss Lin, kakayanin mo ba ang ganitong kalaking order? Siyempre naman, nagbibiro ka ba? Lalo pat nasa akin ang treasure ball. Kahit 20 milyon pa yan, kahit 200 milyon pa, kayang-kaya ko yan. Ikinagagalak kitang makatrabaho. Tumaas ng 10 beses ang order. May advance payment na 20 milyon. Asensado na talaga tayo nito. Kailangan na nating magdagdag agad ng mga tauhan. Naghahanap ng mga tauhan para sa taniman ng halamang gamot. 12,000 ang sahod buwan-buwan. Bukod pa ang bonus sa katapusan ng taon. Pwedeng lalaki o babae. Walang pinipiling edad. Ang bilis naman yata nating magdagdag ng tauhan. Boss Lin, ako ang isa sa mga naunang sumama sa'yo. Pwede ba akong maging team leader? Aling Liu, sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang pagiging team leader ng mga mag-aani. Doble po ang inyong magiging sahod. Narinig nyo ba yon? Team leader na ako. Ang laki naman ng sahod. Sigurado ba yan? Baka pagtatrabahuhin lang tayo ng 1 buwan, tapos tatakbuhan na tayo.
Tingnan niyo nga ito. Sahod ko iyan noong nakaraang buwan, walang kulang kahit 5 duling. 12,000. Tayong mga simpleng magsasaka, makakapag-uwi ng ganito kalaking pera. Boss Lin, sasali po ako. Magpapalista na po ako ngayon din. Huwag po kayong mag-unahan, basta taga Taoyuan Village. Lahat ay may pagkakataon. Sa mga gusto pong sumali, magpalista na lang kay Kapitan. Magandang araw po, Boss Lin. Galing po ako sa syudad. Gusto ko po sanang matutunan ang pamamaraan nyo sa pagtatanim. CJ, mag-report ka bukas sa taniman ng halamang gamot. Sumama ka sa grupo ni Aling Liu. To. Kutob ko, may mali sa taong yan. Bakit naman may isang taga-syudad? Nadadayo pa rito para lang maging magsasaka. Alam ko. Mukhang dahil sobrang lakas ng benta ng taniman natin kamakailan, may mga nagmamanman na sa atin. Kuya, maghanap ka ng mga tao bukas para magkabit ng mga lisiye sa buong taniman. Maliwanag. Palaki na ng palaki ang lupain. Kung isa-isahin ko ang pag-upgrade nito, aabutin ako ng umaga. Mabuti na lang at nag-upgrade na ang treasure ball. Ngayon, simulan na natin ang pag-upgrade sa lupa. Mas lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng treasure ball. Sa ganitong bilis, konting panahon na lang, sakop ko na ang buong likod ng bundok. Nanaginip ba ako? Kahapon lang, tuyong lupa pa ito ah. Paanong nagbago ang lahat sa loob lang ng isang gabi? Ganito kalawak na tiwangwang na lupa. Bigla na lang gumanda ng ganito. Daig pa ang tumubong kabute sa bilis. Ang lambot ng lupa, ang sarap bungkalin, hindi nakakapagod. Kapitan, ang nayon nating Taoyuan, totoo yatang pinagpapala ng Diyos ng bundok. Wala akong pakialam kung Diyos ng bundok yan o hindi. Basta makapagtanim tayo ng magandang halamang gamot at kumita ng pera, ayos na yon. Boss Lin, Sa tingin ko, ikaw ang tunay na Diyos ng bundok ng nayon natin. Tama. kahit ano pa man ang dahilan niyan, siguradong aasenso tayo kay Boslin. Halina kayo. Iakyat na natin ang ikalawang batch ng mga punla. Ngayong araw, umpisahan na nating bungkalin ang ikalawang taniman. Sige po, boss. Boss Shen, halika rito. Tignan mo ang mga halamang gamot ng aming Taoyuan Village. Kumusta ang kalidad? Maganda, sana nga hindi mo ako bibigin. Labinlimang taon na ako sa industriyang ito, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kagandang ginseng. President Shen, ang mga datos na ito, Anong problema? ipinapakita ng datos na ang bisa ng sangkap ng ginseng na ito ay 30 beses na mas mataas kaysa sa pinakamataas na pambansang kalidad. Ano ka mo? Isa itong himala Ang kalidad ng mga ginseng na ito, ay kayang makipagsabayan sa 100 taong gulang na wild ginseng. syempre naman, gawa yan ng treasure ball, kaya asahan mong pinakamataas ang kalidad niyan. Hindi yan maikukumpara sa mga basurang nabibili lang dyan. President Shen, kumusta ang mga produktong ito? Hindi ba't hindi kita binigo? Ang kalidad ng mga ginseng na ito ay masigit pa sa inaasahan ko. Ayon sa naunang usapan natin, dadagdagan ko pa ng 5 beses ang orihinal na presyo. 5 beses ibig sabihin, 20 milyon na pinarami ng 5. Hindi ba't 100 milyon yon? 100 milyon. Buong buhay akong nagbungkal ng lupa, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking pera. Boslin, siguradong yayaman na ang nayon natin. Mga kasama, kilos na. Ibalot nyo na ang lahat ng mga ginseng at halamang gamot na ito. Siguraduhing nakabalot lahat. At isakay na sa sasakyan ni President Shen. Masusunod po. Boslin, magkano ang inalok sa'yo ng Shenghe? Dadagdagan ko yan ng 30%. Kaliwaan at babayaran kita ngayon din. Boslin, may laman na 5 milyon ang card na ito. Tanggapin mo ito bilang personal kong. Ito po ang pabuya bilang pasasalamat sa pagod ninyo. Tingnan nyo po, baka po pwedeng bahaginan nyo ako ng mga halamang gamot. Boslin, ito po ang mula sa aming Longteng Pharmaceuticals na eksklusibong karapatan bilang ahente. Tatagal ito ng 10 taon. Ang down payment ay 100 milyon. Masyado naman po ninyo akong pinupuri, mga boss. Pero ang pera at mga order na ito ay hindi ko po pwedeng tanggapin. Boslin, kung tingin nyo po'y kulang pa ito, Pwede ko pa po iyang dagdagan. hindi po ito tungkol sa pera. Kundi dahil noong panahong wala pa akong kahit ano, ang Shenghe ang nagbigay ng pangmatagalang kontrata sa Taoyuan Village. Ang utang na loob na ito, hindi ko pwedeng kalimutan. Napakataas talaga ng prinsipyo mo, Boslin. Saludo kami sa'yo. Sana ay magkaroon pa kami ng pagkakataon sa susunod na makatrabaho ang Taoyuan Village. Matindi ka talaga, kapatid. Hindi ka man lang natukso sa 100 milyon. Siyempre, hindi tayo dapat maging walang utang na loob, lalo na ngayon na hawak ko na ang kaba ng yaman.
Ang pera para sa akin ay mga numero na lamang ngayon. Xiu Shen, may gusto sana akong isang guni sa'yo. Sige, sabihin mo. Gusto ko sanang gamitin ang pangalan ng Taoyuan Village para magrehistro ng brand ng mga halamang gamot. Tatawagin itong Taoyuan Valley. Lin Xiu, aagawan mo ba ako ng negosyo? Paano naman mangyayari iyon? Ang Taoyuan Valley ay isa lamang brand para sa nayon. At saka, paano ko naman makakalimutan si Xiu Shen? Magkasama nating itatayo ang Taoyuan Valley. Gusto mo bang kumuha ng shares? CJ, Kapitan, simulan na natin. CJ. Tama ba ang nakikita ko? Ang daming pera. Ipapamigay ba talaga lahat yan sa atin? Napakagalante talaga ni Boss Lin. Ngayong araw, ang unang pamamahagi ng kita natin dito sa Taoyuan Village. makakatanggap ang lahat. Wang Dashan. Ang bahagi mo ay 42,000. 42,000. Tama po kayo, Tio Wang. Iyan po ang bahagi ninyo mula sa kita ng nakaraang ilang buwan. 林总， Kailanman ay hindi ko inakalang. Darating ang araw nakikita ako ng ganito kalaking pera. Maraming salamat po, Tio Wang. Nararapat lamang po yan sa inyo. Liu Xiuhua, ang bahagi mo para sa quarter na ito ay 58,000. Maraming salamat, Xiaolin. Anong Xiaolin? Boss Lin dapat. Ay nga, tama. Maraming salamat po, Boss Lin. Mga kababayan, noong bago pa lamang itinatayo ang ating taniman ng halamang gamot, sinabi ko na akong si Lin Xiu, sama-sama tayong aangat at kikita ng pera. Hindi ko pababayaan ang kahit na sino sa inyo. Napakagalante talaga ni Boss Lin. Ngayong naipamahagi na ang mga kita nyo, pag-usapan naman natin ang maseryosong bagay. Susunod, bubuo tayo ng isang brand na eksklusibo lang para sa ating Taoyuan Village. Ang unang hakbang ay ang pagpapatayo ng sarili nating pagawaan. Uunahin naming kunin bilang mga trabahador ang lahat ng naririto ngayon at tataas pa ng 20% ang inyong mga sahod. Boss Lin, Ako, gusto ko pong magtrabaho dyan. Magpapalista rin po ako. yayaman na ang buong nayon natin. Ako lang ang walang parte. Hindi pa ito tapos. Kuya Li, andito. Bilis, Buksan mo ang pinto. Kuya Li, parang hindi naman yata tama itong ginagawa natin. Anong hindi tama roon? Kumita lang ng malaki ang gagong si Lin Xiu na yan. Hindi na ako isinama. Lin Xiu, ayaw mo pala akong pakitain ng pera ha? Pwes, hindi ka rin makakalusot. Xiaolin, halika rito, tingnan mo bilis. May malaking problema. nalanta lahat ng mga pananim natin. Tuyong-tuyo na ang lahat. Pamatay damo. Sinong tarantado ang may gawa nito? Kuya, kunin mo ang record ng CCA kagabi. Si Lisan, at kasama pa niya si Sun Qian, mga hayop na to. Tumawag tayo ng pulis, ipakulong natin sila. Tama, ipapulis na yan. Susundan ko sila at kakalag ka rin dito ngayon din. Lin Xiu, Gago ka, sinet up mo ako. naglagay ka pa talaga ng CCA sa bukid, ha? Sa abogado ko na lang kayo 跟 magpaliwanag. 我的律师说去吧。 Boss Lin, nawala lang po ako sa sarili ko. Parang awan nyo na po, palampasin nyo na ako. Pangako po, hindi ko na ulitin. Ginusto nyo yan. Itong si Lisan talaga, puro tambay lang ang alam araw-araw. Dati pa dapat ikinulong yan. Huy, sayang lang at 30 taon siyang pinakain ng Taoyuan Village natin. Iligpit na ang 2 salot na yan. Sa wakas, mananahimik na rin. Ang bruhang si Shen King yun na yan. Napakaswerte talaga niya. Biruin mo, nakahanap pa talaga ng napakagandang supplier ng halamang gamot. Walang mapapala ang pagsigaw mo. Ngayon at nakuha na niya ang suporta ni Lolo. Ang kapangyarihan sa kumpanya ng Shenghe ay halos mapunta na lahat sa kanya. Ma, hindi pwedeng palampasin lang natin ito. Paimbestigahan mo ang Lin Xiu na iyan mula sa Taoyuan Village. Kailangan ko ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanya. Masusunod po, pangalawang binibini. Kukunin ko po agad ang mga detalye ni Lin Xiu. Pangalawang binibini, malinaw na po ang background ni Lin Xiu. Sabi po nila, ang lolo daw niya ay isang matandang doktor sa kanilang ngayon, at nag-iwan daw ito ng isang natatanging formula ng organikong pataba. Pero hindi hinahayaan ni Lin Xiu na makialam ang mga tagalabas sa pinakamahalagang proseso ng pagtatanim ng halamang gamot. Kaya hindi po namin malaman ang mga eksaktong sangkap nito. Hindi sapat ang pag-imbestiga lang. Kung ganoon, ano po ang dapat nating gawin? Hindi ba't umaasa lang si Shen Qingyu sa mga gamot mula sa Taoyuan Village? Kaya nakuha niya ang pabor ni Lolo. Kung ganoon, wasakin muna natin ang Taoyuan Village na iyan. Naiintindihan ko na, Ma. Kontakin mo ang 3 pang kumpanya ng gamot sa probinsya ng Jiang. Sabihin mong may gusto akong pag-usapang negosyo sa kanila.
Yesi, isang walang kwentang basura na itinapon mula sa malaking syudad. May lakas ng loob pa siyang kalabanin ako. Gusto kong makita kung paano lalaban ang hamak na magsasakang si Lin Xiu, at kung ano ang ilalaban niya sa ating yaman at kapital. Magaling, iyan ang anak ko. 这才像我女儿。 Tol, may masamang balita. 不好了！ May dalawang kumpanyang umorder sana ng mga halamang gamot natin. Yung dalawa sa tatlong pinakamalalaking kumpanya ng gamot sa probinsya ng Jiang. Mga kumpanya mula sa syudad, mga naglalakihang negosyo sa probinsya ng Jiang. Tumawag sila ngayon lang at gusto raw nilang kanselahin ang order. Ang mga tarantadong yan, nilalabanan talaga tayo sa pababaan ng presyo. Ako ang puntirya nila rito. Kuya, dalhin mo ang lahat ng ating mga halamang gamot at ilipat mo lahat sa bodega. Tol, anong balak mong gawin? 这是要干啥？ Hindi ba't gusto nila ng pababaan ng presyo? Pwes, sisiguraduhin kong magsisisi sila ng lubusan. Sige, asikasuhin ko na ito ngayon din. Kapatid, nandito na ang lahat ng mga kalakal natin. Mabuti lumabas ka muna. At huwag mong hahayaang may makapasok na kahit sino. Masusunod. Aking kayamanan, ikaw na ang bahala rito. Gusto kong makita kung paano nyo pababagsakin ang presyo ng mga sandaang taong ginseng na ito na walang katumbas na halaga. Kapatid, anong nangyayari? Wala ito, maghintay ka lang at manood ng magandang palabas. Ang mga halamang gamot na nagbago dahil sa mangkok ng kayamanan ay tumaas ang kalidad ng 10 beses. Kapag inilabas ko na ang resulta ng pagsusuri sa buong internet, titignan natin kung ano ang gagawin nyo. Okay, ang resulta ng pagsusuri sa halamang gamot ay kumalat na sa buong internet. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo lalaban. Hindi na ba kayo mapakali? Boslin, nandyan ka ba? Patawarin mo ako, naging tanga ako noong nakaraan. Baka naman sa susunod na padala ng gamot ay maaari mo akong bigyan kahit kaunti. Tataas ng 50% ang presyo. Ano, 50%, dali. Kung namamahalan ka, kalimutan mo na lang. Hindi ito mahal. Payag na ako sa 50%. Ipadadala ko na agad ang paunang bayad. Anak ng kapatid. Ngayon, lahat ng kumpanya ng gamot ay nagkakagulong tawagan tayo. Sa dami ng mga ito, Kikita ka ng higit 20 milyon. sabi ko naman sa iyo, kapag nakipaglabanan sila sa presyo, sila rin ang magsisisi sa huli. Paanong nangyari ito? Mama, ito ba ang plano mo? Tanga. Ang tatlong paggawaan ng gamot ngayon ay walang tigil sa pagtawag para kulitin ako. Pinipilit tayong dalawa na saluhin ang lahat ng pagkalugi nila. Hindi ko ito inaasahan. Yung mga halamang gamot ni Lin Xiu ay napakaganda ng kalidad. Basta-basta ka na lang kumilos ng hindi man lang nag-imbestiga. Tingnan ko lang kung ano nang gagawin mo ngayon. Lin Xiu, hindi ko ito 绝 palalampasin. 不会善罢甘休的。 Aba, nag-evolve na naman ang treasure ball. Grabe, bakit parang itong ginseng ay halos maging isang pambihirang elixir na? Ano ba talaga ang likidong ito? Ipapadala ko ito bukas sa Shenghe para masuri ni Shen Qingyu ang bisa ng espiritual na likidong ito. Boslin, Yung sample na ipinadala ni Boss Shen mula sa inyo ay nasuri ko na po. Kamusta naman ang bisa nito? Mayroon pong isang aktibong sangkap sa sample na talagang hindi namin matukoy. Ang mismong estruktura nito. Kapag ginamit ito sa mga halamang gamot, kaya nitong palakasin sa maikling panahon ng 12 ng beses ang bisa nito. Kung magagawa kong i-mass-produce ang likidong ito, magkano ang kayang ibayad ng Shenghe? Paumanhin po, Boslin, sa totoo lang po, hindi po matatawaran ang halaga ng likidong ito. Isa pala itong pambihirang kayamanan. Kung ay ma-mass-produce ko ito, hindi lang 100 milyon, kahit pa 1 bilyon. ay kayang-kayang abutin ng walang kahirap-hirap. Kaya nitong puripikahin ang halamang gamot at patabain ang lupa. At ngayon, nakakagawa pa ito ng espiritual na likido. Basta't nasa akin itong treasure ball, magagawa ko ang Taoyuan Village, na pinakamalaking taniman ng mga halamang gamot sa buong bansa. Dahil dito, bakit pa ako babalik sa kabisera para magpakaalipin?
Lin Xiu, ang bilis naman ng pag-unlad. Diyan sa Taoyuan Village nyo, ang buong set ng kagamitan na ito ay mas maganda pa kaysa sa Shenghe namin. Siyempre, hindi yan makakapantay sa kumpanya mo, Boss Shen. Ang maliit kong negosyo na ito ay para lang makaraos. Napakaganda ng mga halamang gamot na ito. Hindi ko talaga alam kung paano mo napalago ang mga ito. Sikretong formula ng pamilya, bawal ipaalam sa iba. Sabi ng mga magulang ko, pwede ko lang daw itong sabihin sa magiging asawa ko. Ano bang sinasabi mo riyan? Boss Lin, Boss Shen. Tingnan niyo po ang bagong packaging ng mga halamang gamot. Napakaayos po ng packaging at quality control natin. Idagdag pa ang kalidad ng mga halamang gamot. Masasabi kong sa buong merkado, sa hinaharap ay walang makakatalo sa Taoyuan Village. Pagdating sa pagiging supplier ng halamang gamot, Sana nga magkatotoo yan, Boss Shen. Hahaha, kapatid. 老弟， ang unang batch ng mga ibinenta nating produkto ay inubos agad ng mga negosyante. Mukhang in demand talaga ang mga halamang gamot ni Boss Lin. Haha, huwag kang mag-alala. Para sa Sheng Pharmaceuticals ninyo, nakatabi na ang para sa inyo. Kalahating taon pa lang ang nakalipas, ang lugar na ito ay isang bundok na puno lang ng talahib. Ngayon, sa isang iglap naging pinakasikat na taniman ng halamang gamot sa probinsya ng Jiang. Kapatid, bilib talaga ako sa'yo. 你了。 Kailan ba nakaranas ang Taoyuan Village natin ng ganitong kaginhawaan, ha? Kuya, kalma lang. Kakasimula pa lang ng magandang buhay natin. Sigurado ba sa kampo ni Shen Kyoksu na ibibigay niya sa akin ang 5% share ng kumpanya? Sabi po ng ikalawang binibini, basta tanggihan niyo raw po ang batch ng produkto mula sa Taoyuan Village. Kapag nagtagumpay ito, mapapasa inyo agad ang shares. Sige, sabihin mo sa ikalawang binibini. Sa susunod na mag-deliver ang Lin Xiu na yan, I reject ko yon at sasabihing bagsak sa quality. Lene, ipagkakalat natin na may problema sa paraan nila ng pagtatanim. Magaling, Im Anzang, basta't mapabagsak natin si Shen Qingyu, makukuha mo ang mga shares na para sa'yo. I reject daw ni Zhang Jun ang mga halamang gamot mula sa Taoyuan Village. Naku, hindi maaari. Kailangan ko itong sabihin agad kay Madam Shen. Madam Shen, kanina po sa hallway, 忙里 narinig ko po si Zhang Jun na sinabing, I reject daw po niya ang mga halamang gamot ng Taoyuan Village. At sabi pa po niya,还说 Ano pa ang sinabi niya? narinig ko po siyang sinabi na, basta't gawin daw po niya yon, bibigyan daw po siya ni Second Miss ng 5% ng shares ng kumpanya. Kaya pala si Shen Kyuksoy pala ang pasimuno ng lahat ng ito. Madam Shen, ipapatawag ko po ba ngayon si Em Zhang para kumprontahin? Huwag muna tayong maingay. Lin Xiu, tungkol doon sa price war noong nakaraan. Nahanap ko na kung sino ang nasa likod nito. Sino? Ang pinsan kong si Shen Kyuksu, gusto niyang sirain ang Taoyuan Village para mawalan ako ng kapangyarihan sa kumpanya. At ngayon naman, nag-utos pa siyang i-reject ang mga halamang gamot mo. Ano ng plano mo? Hayaan muna nating matuloy ang plano nila. Kapag ni-reject na nila ang mga produkto, saka natin ilalabas ang lab testing report. 到时候看他们怎么和爷爷解释。 Hanep Madam Shen. Nang i-entrap ka pala ah. Emmeline. Hindi umabot sa standards ang quality ng batch na ito, kaya hindi na ito tatanggapin ng Shenghe. Kalokohan. Ang mga halamang gamot ng kapatid ko ay malinaw na top tier ang kalidad. Nagsisinungaling ka ng harapan Nandito na ang resulta ng pagsusuri. Sabi kong hindi namin tatanggapin, hindi talaga. Anak ng hindi kaya. Sinasadya nilang pag-initan tayo. Kuya, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat ng ito. Alam mo na ba na ang Shenghe ay tatanggi sa mga halamang gamot natin? Kumuha ka muna ng mga sample ng halamang gamot at ipadala mo sa sentro ng pagsusuri sa probinsya. Ihanda mo na ang ulat ng pagsusuri. CJ. Tinanggihan lahat ni Zhang Jun ang mga halamang gamot. Nagpadala na ako ng tao para kunin ang ulat ng pagsusuri. Sige, ipadala mo sa akin ang ulat mamaya. Magpapatawag agad ako ng pulong para sa Board of Directors ng Shenghe. Sabay, Shen Qingyu. Ang mga halamang gamot ng Taoyuan Village ay mismong ako ang nag-utos na bilhin. Zhang Jun, magpaliwanag ka sa 我 akin. 解释解释。 Bakit hindi nakapasa sa pamantayan ang mga gamot ni Lin Xiu? Hindi po nabanggit sa akin ng ikalawang binibini na ang Lin Xiu na iyon ay may kaugnayan pala sa inyo, Tagapangulo. Tagapangulong Shen, makinig po kayo sa paliwanag ko. Tinatanong kita.
Anong dahilan mo para tanggihan ang mga halamang gamot ng Taoyuan Village? Alam mo ba kung anong kalidad mayroon ang mga gamot nila? Tagapangulong Shen, talagang ipinapakita po ng aming resulta na hindi pumasa sa pamantayan ang kalidad ng mga gamot mula sa Taoyuan Village. Tingnan mong mabuti itong ulat mula sa sentro ng pagsusuri ng probinsya ng Jiang. Ipinapakita rito na ang buong batch ng mga halamang gamot na yon ay nasa pinakamataas na kalidad. At may gana ka pang magsinungaling, Tagapangulong Shen. Ang ikalawang binibini po ang nag-utos sa akin. Sabi niya po, kapag tinanggihan ko ang mga halamang gamot ng Taoyuan Village, kapag nagtagumpay ito ay bibigyan niya ako ng 5% ng shares ng kumpanya. ano ka mo? Si Kyuksui ang nag-utos sa'yo. Pabalikin niyo sina Shen Kyuksui at Jiang Li rito sa mansyon ng pamilya Shen. Titignan ko kung ano ba talaga ang binabalak ng dalawang iyon. Papa, bakit naman po sobrang nagmamadali kayo ngayong hating gabi? Bakit niyo po ba ako pinatawag pa uwi? Nagpapa-beauty treatment pa po ako eh. May gana ka pang magtanong, tingnan mo nga yan. Ano to, Papa? Gawa-gawa lang to ni Zhang Jun para siraan kami. Paninira niya lang po talaga yan. Simula sa araw na ito, kayong mag-ina, lahat ng shares niyo sa kumpanya ay babawin ko na. Tatanggalin na rin kayo sa lahat ng pwesto niyo. At wala na kayong kahit anong kinalaman pa sa pamilya Shen. Papa, wag naman po kayong ganyan. Anak niyo po ako. Sarili ninyong laman at dugo. Manahimik ka. Pinagplanuhan mong gawa ng masama ang sarili mong pamangkin. At niloko mo ang sarili nating kumpanya. Tapos may kapal ka pa ng mukhang sabihin na anak kita. Ah, anong balak mong gawin? Papatayin ko ang walang hiyang babaeng yan. Siya ang nagplano ng lahat ng to para sirain ako. Palayasin niyo ang mga yan sa pamamahay ng mga Shen. Bitawan niyo ako, isa akong direktor ng Sheng Pharmaceuticals. Wala kayong karapatang hawakan ako. Lolo, Xiaoyu. Mula ngayon, sa inyo na ni Lin Xiu nakasalalay ang pamilya Shen. Kapitan, handa ng anihin ang mga halamang gamot na to, tapos hinaluan pa ng spiritual liquid. May bebenta natin ang bawat isa ng hindi bababa sa 100,000. Lin Xiu, sina Shen Kyuksu at Jiang Li. Pinalayas na sila sa pamilya Shen. Ang bilis naman yata. Sila lang din ang gumawa ng ikakasira nila, kaya buti nga sa kanila. Dahil dyan, sa wakas ay makakapag-focus na rin tayo ng payapa sa herb garden natin. Hindi lang herb garden. Nabayaran ko na ang lahat ng mga utang natin, at tuloy-tuloy na rin ang paglago ng negosyo natin dito sa herb garden. Panahon na para bumuo ng isang bagong Taoyuan Village. Kapitan, ang parte po natin sa kita para sa ikalawang quarter. Ilalaan ko po ang 50% niyan, ang kalsada at elementarya ng baryo natin. Unahin muna nating ayusin. Naku! Magkano naman kaya ang magagastos dito? Kapitan, ang pera po ay kinikita para gastusin. Ang layunin po natin ay mapaganda ang ating baryo. Tama, para guminhawa ang buhay nating lahat. Ang mga bata rito sa ating baryo, ilang taon na silang nagsisiksikan sa sirang gusaling iyon. Ngayon, sa wakas, magkakaroon na sila ng bagong paaralan. Kapatid, ang restoran ko sa bayan, ibinenta ko na. Kuya, ikaw mismo ang nagtayo at nagpalago ng tindahang iyon ah. Napakalaki na ng plantasyon mo ng halamang gamot. Hindi mo na yan kakayanin ng mag-isa. Prangkahan na tayo, kapatid. Gusto kong bumalik at tumulong sa'yo para gumawa ng malalaking proyekto at kumita ng malaki. Sige, nag-alala lang ako na baka manghinayang ka sa pagbenta mo sa restoran. Bakit naman ako manghihinayang? Ang pagtatrabaho kasama mo kumpara sa pagtitiyaga sa maliit na tindahang iyon ay mas maganda ang kinabukasan. CJ, kung gayon, bumalik ka na rito at tulungan mo ako. 20 taon na akong kapitan ng baryo. Pangarap ko talagang maipagawa ang kalsadang ito. Pero sa loob ng 20 taon, hindi ko ito nagawa. Xiaolin, lubos na nagpapasalamat sa iyo ang buong baryo. Kapitan, ang baryo Taoyuan po ay ang aking lupang sinilangan. Tinulungan niyo po ng malaki ang pamilya ko noon, kaya nararapat lang po na gawin ko ito. May reaksyon na naman ang treasure ball. Mag-evolve na naman ba ito? President Shen, napadalaw ka. Pinuntahan ko ang production line mo. At mukhang maayos naman. Nga pala,
Ipasyal mo naman ako sa plantasyon ng halamang gamot ng Baryo Taoyuan. Mamamasyal lang naman pala sa plantasyon. Bakit ka namumula? Ito na ang plantasyon. Salamat talaga sa tulong mo, President Shen. Kaya umunlad ng ganito ang Baryo Taoyuan. Dahil napakaganda talaga ng kalidad ng mga halamang gamot mo. Swerte rin ang Shenghe at nakinabang kami sa'yo. Ang hindi ko lang inaasahan, sa loob lang ng kalahating taon, ang isang patay na bundok ay napaganda mo ng ganito. Lin Xiu, napakagaling mo. Anong magaling doon? Swerte lang talaga yon. Kalahating taon pa lang ang nakakalipas, may utang pa akong 300,000 sa online loan. Naisip mo ba kung bakit ako pa mismo ang palaging pumupunta sa Taoyuan Village para bumili ng mga halamang gamot? Anong ibig sabihin ni Shen Qingyu? Siyempre, dahil ang mga halamang gamot ko ay may pinakamagandang kalidad. Lin Xiu, napakamanhid mo talaga. Miss Shen, kabilang ka pa naman sa mga alta-lipunan. Bakit ka ba nanlalait? Hayaan mo na nga, nakakatamad makipag-usap sa'yo. Anong balak mong gawin susunod? Siyempre, ang kumita ng malaking pera. Hindi pa ba sapat ang kinikita mo ngayon? Kung ako lang mag-isa, wala na sana akong poproblemahin sa pagkain. Pero anong saysay noon? Hindi ko alam, Miss Shen, kung may narinig ka na bang isang kasabihan. Anong kasabihan? Ang yumaman ang hindi bumabalik sa sariling bayan, ay parang nagsuot ng magandang damit sa dilim ng gabi. Hindi lang malaking pera ang gusto kong kitain, gusto ko ring tulungan ang mga kababayan ko, na gawin ang Taoyuan Village bilang pinakamalaking taniman ng halamang gamot sa buong bansa. Magpapatayo rin ako ng paaralan doon, para lahat ng mga bata sa nayon, ay magkaroon ng pagkakataong makapunta sa syudad, at mabago ang sarili nilang kapalaran. Umiinit na naman ang mahiwagang sisidlan, mukhang kailangan ko nang gumawa ng palusot para mapaalis na si Shen Qingyu. Miss Shen, padilim na. May mga lobo sa bundok na ito, ihahatid na kita pababa. Hala, may mga lobo. Kung gayon, bilisan mo at ihatid mo na ako pababa. Sabi ko na nga ba, nagbabagong anyo na naman ang mahiwagang kaban, tingnan nga natin. Anong bagong kapangyarihan ang nakuha mo ngayon? Hanep. Ito ang pagbangon mula sa kamatayan, sining ng muling pagkabuhay. Ang natuyong damo ay bigla na lang nabuhay. Dahil kayang buhayin ng mahiwagang kaban ang mga damo, paano kaya ang ibang bagay? Aba matindi. Talagang kaya nitong bumuhay ng patay. May kapangyarihan ang mahiwagang kaban na ibalik ang buhay ng mga patay na bagay. Paano kaya kung gamitin ko ito sa nayon? Pwede rin kayang mabago ang buong kalikasan natin dito. Ang nayon ng Taoyuan ay napapalibutan ng kabundukan at ilog. Kahit na nakakabuhay ang pagtatanim ng halamang gamot, wala namang kwenta kung puro trabaho na lang araw-araw. Kung gagawin ko ang nayon na ito, bilang isang sikat na pasyalan, hindi ba't mas masarap tumira rito? Bukod pa roon, higit 10 taon akong nagpakakuba sa trabaho. Ngayong nakabalik na ako sa nayon, oras na para magpakasarap sa buhay. Sisimulan ko na ngayon. Ngayong gabi, babaguhin ko ang buong nayon ng Taoyuan. Humayo ka. Hindi ko alam kung bukas, kung ano ang magiging reaksyon ng lahat paggising nila. Sus Mariosep, bakit hinog na ang mga trigo sa loob lang ng isang gabi? Hinog na, totoong hinog na. Anong buwan pa lang ba ngayon? Bilis, tingnan ninyo, ang punong gutong na ito ay 5 o 6 na taon ng patay. Pero ngayon ay biglang umuusbong ang mga dahon. Namunga pa nga ng mga milokoton. Nagpakita ba ng himala ang may kapal? Pagpalain nawa ang ating nayon ng Taoyuan. Halikayo't tingnan nyo. Ang tubig sa lawa ng ating nayon napakalinaw na. Ano? Yung palaisdaan. Hindi ba't matagal na yung naging tapunan ng basura? Tara, tingnan natin. Xiaolin, alam mo ba kung anong nangyari rito? Hindi ko rin po alam, Kapitan, baka po. Maganda lang talaga ang feng shui ng nayon nating Taoyuan. Nakapagtataka, baka naman nagpakita ng himala ang langit. Hindi ko inakalang ganito kaganda ang epekto.
Basta gawa ng treasure bowl siguradong di kalidad. Ngayong maganda na ang kapaligiran natin, siguradong sasikat na ang nayon ng Taoyuan. Pagdating ng araw na yon, makikilala rin ang ating mga halamang gamot. Xiaolin, dahil napakaganda na ng kalidad ng tubig sa lawa, sa tingin mo ba dapat tayong mag-alaga ng isda rito? Magandang ideya po yan, ako na po ang bahala riyan. CJ, ipinagkakatiwala ko na yan sayo. Dahil balak kong gawin ang nayon ng Taoyuan, na isang sikat na tourist spot sa buong bansa. Siyempre, hindi ubra ang mga ordinaryong isda lang. Kailangan natin ng higit 100 gintong koi fish para bumagay sa bagong antas ng ating nayon. Ang ilog na ito sa ating nayon ay nakadugtong sa sangay ng Yangtze River, kaya napakaraming klase ng isda rito. Huhuli lang ako ng ilan, at gagamitin ang treasure bowl para evolve ang mga ito. Pagkatapos niyan, magiging mga pambihirang isda na sila sa merkado. Dito na lang. Umahon kayo. Ang daming isda at may mga tulya pa. Siguradong sapat na to para gumawa ng isang pinakamagandang palaisdaan sa buong bansa. Simulan na ang pag-evolve. Tawagin niyo rito si Tio at si Kapitan. Bibigyan natin sila ng kaunting pasabog. Kapatid, Nabalitaan kong marami ka raw na huling isda. Ano namang magandang klaseng isda ang mahuhuli rito sa ilog? Puro mga mumurahing karpa lang naman siguro yan. Tignan po ninyo para malaman nyo. Napakaraming gintong koi. May mga malalaking igat pa. Kapatid, ikaw ba talaga ang nakahuli sa mga ito? Sinuwerte lang po. Paano nangyari yon? Ang mga higanteng gintong koi na ito, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000. Napakaswerte mo naman, Ling Xiu. Ilang dekada na akong nabubuhay sa mundo, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming primera klaseng koi. Kung ibebenta ang mga ito, aabot siguro ito ng ilang milyong piso. Lin Xiu, tama ang sinabi ni Kapitan. Ang mga isdang iyan, masasayang lang kung ilalagay mo sa ordinaryong palaisdaan. Mas mabuti pang ibenta mo na lang para magkapera. Tio, hindi po ninyo naiintindihan, ang ilang milyong piso ay kikitain lang ng taniman natin ng halamang gamot sa loob ng isang buwan. Pero kung ang mga isdang ito ay alagaan natin sa palaisdaan ng ating nayon, magkakaroon tayo ng pinakasikat at primera klaseng palaisdaan ng mga koi sa buong bansa. Kapag nangyari yon, ang pangalan ng nayon ng Taoyuan ay tiyak na makikilala kahit saan. Talagang ugong ang ating pangalan. Iba talaga ang pananaw mo para sa hinaharap, Boss Lin. Napakalaki ng ambisyon mo, bata ka. Kakayanin mo ba ang lahat ng ito? Tio, magtiwala po kayo sa akin. Hanggat nasa akin ang sisidlan ng kayamanan, wala nang makakapigil sa pag-unlad ng nayon ng Taoyuan upang maging pinakasikat na resort at bakasyonan sa buong bansa. Kahit pa ang buong mundo, walang-wala yan. Grabe. bilis, tingnan nyo to. May napakalaking kabibi pa rito. Sobrang laki ng kabibeng to. Malamang naging engkanto na to. Ilang taon na akong nanghuli sa ilog na to. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking kabibe. Kumpara sa mga gintong koi fish na iyon, itong kabibeng ito, ang sigurado kong pinakamalaking kayamanan. Malamang, bihira man ang mga gintong koi fish. Pero ang ganitong 1,000 taong gulang na kabibe, kahit buong buhay ng isang ordinaryong tao, hindi to makikita. Teka, may lumalabas na perlas. Ang kabibe, may iniluluwang perlas ang kabibe. Diyos ko, napakalaking perlas. Grabe. Grabe ang kalidad ng perlas na to. Ang kinis at sobrang kintab. Kumikinang na parang isang tunay na yaman. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang perlas. Boss Lin, siguradong yayaman na kayo ng sobra rito. Bilis, videohan nyo at upload sa internet. Siguradong magugulat ang mga netizens. Tama, bilis, kunan nyo ng video. Lin Xiu, ano ang balak mong gawin sa napakalaking kabibeng ito? Ilalagay mo rin ba sa palaisdaan ng baryo natin? Siyempre hindi. Gagawa ako ng isang espesyal na salamin para display ito sa sentro ng baryo, para maging opisyal na palatandaan ng baryo Taoyuan natin. Hahaha, Boss Lin. Ikaw talaga ang maswerteng bituin ng buong baryo. Ang baryo Taoyuan natin ay lubos na umaasa sa'yo. Tama.
Tulad nga ng lagi kong sinasabi, akong si Lin Xiu, hindi ko sosolohin ang grasya. Kapag may pera, lahat tayo ay sama-samang yayaman. Kuya, pakibalot na ng lahat ng mga isdang to. Bumalik na tayo sa baryo. CJ, Ayos. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Wow. dati, isa lang itong maruming sapa. Haha, pandiri nga ako sa amoy kapag dumadaan ako rito noon eh. Hahaha. Pero ngayon, sikat na pasyalan na sa buong internet. Tol, itong mga nahuli mong koi fish at malalaking kabibe ay nag-viral ng sobra. Umakyat pa sa unang pwesto ng trending sa internet. Grabe, mga pambihira at higanting gintong koi fish pala lahat ito. Siguradong aabot ng 10,000 ang halaga ng isa nito. Tingnan nyo yung kabibe sa gitna. Diyos ko po, napakalaki naman nito. Ang laki talaga nito. Sobra naman sa laki ito. Siguradong 1,000 taong gulang na ang kabibeng iyan. Ang kintab ng perlas sa loob, napakakinis talaga ng perlas sa loob. Kung isusubasta yan, abutin yan ng 1 milyong piso. Kapag isinubasta, siguradong 1 milyong piso ang panimulang presyo. 1 milyong piso pataas kapag isinubasta yan. Saan ba matatagpuan ang kabibeng ito? Madali bang mag-park dyan? Dadalhin ko ang mga bata riyan ngayong weekend. Tol, numero 1 tayo sa trending. Umakyat na sa mahigit 100 milyon ang views natin. Mas mabisa pa ito kaysa sa kahit anong promosyon. Kaya maghanda ka na. Dahil ang baryo tauyuan natin, ay tuluyan ang makikilala ng buong bansa. Lin Xiu, narinig kong nakahuli ka raw ng 1,000 taong gulang na kabibe. Nasaan na? Presidente Shen, nandito po. Diyos ko, napakalaki ng kabibeng ito. Ganito kalaking kabibe. Lin Xiu, paano mo ito nahuli? Sinuwerte lang po, napulot ko lang po dyan sa tabi. Kung puro swerte lang, makakakuha ka na ng ganitong kagandang kabibe. Eh di paano na mabubuhay ang iba niyan? Oo siya, wala nang paligoy-ligoy pa. Bihirang-bihira at napakaganda ng kalidad ng kabibeng ito. Gusto mo bang ipasubasta ko ito para sa'yo? Siguradong aabot ito sa ganitong halaga. Ha, 10,000 lang. Hindi 10,000, kundi 10 milyon. Isang kabibe lang. Aabot na sa 10 milyon. Boss Shen. Baka naman po niloloko nyo lang kami. Siyempre, hindi kung ang kabibe lang. Ang perlas sa loob nito, ang talagang nagpapamahal dyan. Ang kalidad ng perlas na ito, ay maituturing na isang pambansang yaman. Starting bid pa lang ang 10 milyon. Base sa taya ko, ang magiging pinal na presyo nito, ay aabot ng higit 30 milyon. 30 milyon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyan kalaking pera. Napakaswerte naman talaga ni Boss Lin. Sa isang simpleng dalaw lang, kikita na agad siya ng milyon-milyon. Lin Xiu, ano ang desisyon mo? 觉得怎么样？ Boss Shen, ang kabibing ito pati na ang perlas sa loob. Wala po akong balak ibenta. Pero milyon-milyon ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-isipan mo ba talagang mabuti? Balak kong gamitin ang kabibe at ang perlas bilang isang landmark ng Taoyuan Village para makahikayat ng mga turistang bibisita. Isang pambansang yaman na kabibe, gagawin mong landmark. Lin Xiu, napakalaki naman yata ng plano mong iyan. Pero sige, ayos din yan. Kaya lang, ang kabibeng iyan ngayon, pati na rin yung isang lawa mo ng mga gintong koy, sobrang sikat na. Sigurado akong maya-maya lang ay, marami nang pupunta rito para bumili. Ayos lang yan, tamang-tama yan para mas makilala ang pangalan ng Taoyuan Village. Grabe, Ang perlas na yan, kumpara sa video online, ay mas malaki pa talaga. Kukunan ko to ng litrato. para may send ko kay mama. Nasaan ang boss? Mag-offer ako ng 300,000. Ibebenta mo ba sa akin ang pearl clam na to? 300,000. Tailang ng clam ang mabibili mo niyan. Ikaw ang boss, hindi ba? Mag-offer ako ng 3 milyon para bilhin ang malaking clam na to. Pasensya na po. Ang clam na to ay sa nakababata kong kapatid. Wala siyang balak na ibenta ito. Sa ganda ng clam na to, ayaw niya pang ibenta. Hindi ba gustong kumita ng pera ng kapatid mo? Mababa kasi masyado ang offer mo. Per, ganito na lang. Direct ako ng gagawing 10 milyon. Ikaw 80 kaarawan ng asawa ko sa Makalawa. Pagbigyan mo na sana ako. Putik. Sa ganito kaikling oras, umakyat agad sa 10 milyon ang presyo. Ibang klase talaga ang mundo ng mga mayayaman. Mga lods, kung ako ang may-ari niyan, siguradong ibinenta ko na yan ngayon. Heto na ang daan tungo sa financial freedom. Pasensya na sa inyong lahat. Pero ang pearl clam na to, ay talagang walang balak ibenta ng kapatid ko. 200 milyon, babayaran ng buo. 200 milyon, may nag-alok ng 200 milyon, at bayad ng buo. Grabe, nababaliw na yata ang mundo. Kayo po si Bossma ng Hangcheng. Siya pala ang maalamat na si Bossma.
Daan-daang bilyon po ang net worth niyan. Isa siyang top tier na bilyonaryo. Mukhang itong Pearl Oyster na ito ay hindi na mapapasakamay ng asawa ko. Iho, pakiusap, maaari mo bang itanong sa may-ari ng Pearl Oyster na ito kung ibibenta niya ba ito sa halagang 200 milyon? Sandali lang po, itatanong ko po agad. Kapatid, halika rito, bilis. May nag-aalok ng 200 milyon para bilhin ang iyong Pearl Oyster. Linsiu, siya nga pala si Bosma. Gusto niyang bilhin ang Pearl Oyster mo sa halagang 200 milyon. Ikaw ang may-ari, tama ba? Napakabata mo pa pero napakagaling mo na. Bosma, pasensya na po. Ang Pearl Oyster na ito, wala po akong balak ibenta sa ngayon. Iho, pag-isipan mo sanang mabuti ang alok ko. Anong narinig ko? Tinanggihan niya si Bosma. 200 milyon yun na. Hindi mo maubos yun kahit habang buhay. Kung ako yan, ibebenta ko na agad. Lin Xiu, sobrang laki na ng 200 milyon. Baka pwedeng ibenta mo na. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pasensya na po, pero ang Pearl Oyster na ito ay plano kong gawing landmark ng aming Taoyuan Village. Kaysa sa 200 milyon, mas gusto kong paunlarin pa ang aming nayon. Ibig mo bang sabihin, gagamitin mo ba ang ganitong perlas na kasing halaga ng pambansang yaman para gawing palatandaan ng inyong nayon? Binata, kahit ang kumpanya kong mag-group ay hindi ganyan kagarbo gumastos. Kung sa pamamagitan po ng isang perlas ay uunlad ang buong nayon ng tuloy-tuloy at mapapasigla pa po ang turismo sa buong lungsod ng Jiangchen. Sulit na sulit po ang lahat ng ito. Marami na akong nakitang mga kabataan na nagtatagumpay sa pagnenegosyo pero wala pang katulad mo na umasenso na't lahat hindi pa rin nakakalimutan ang pinagmulan. Magaling, maraming salamat po sa inyong papuri, Bosma. Ang inyong nayon ng Taoyuan ay talagang pinagpala ng kalikasan. Anong buwan pa lang ba ngayon? Pero namumulaklak na agad ang mga peach blossoms. Sandali. Ang tapang ng amoy ng natural na halamang gamot. May tanim ka rin bang mga halamang gamot dito? Opo, Bosma. Sa likod po ng bundok ng aming nayon, nagtayo po kami ng malawak na taniman para sa mga halamang gamot. Tara, samahan mo akong silipin. Puro ginseng ba ang mga nakatanim na ito? Ang lusog naman ng pagtubo nila, may Lingzi, Huangjing at Heshu pa. Marami na akong nakitang mga pambihirang halamang gamot. Pero ngayon lang ako nakaranas na kahit malayo pa. Amoy na amoy ko na ang samyo nito. Boss Lin, pwede ba akong bumaba para tingnan ng malapitan? Siyempre naman po. Diyos ko, itong mga ito. Bakit parang itong mga ginseng na ito ay may taglay na espiritual na enerhiya? Boss Lin, gaano nakatagal nakatanim ang mga ginseng na ito? Halos 6 na buwan na po yata. 6 na buwan. 6 na buwan pa lang pero ang kalidad. Ay kasing tindi na ng 100 taong gulang na wild ginseng. Ayos na ba? Ang lupang ito, baka naman, may basbas ng mga Diyos ah. Walang himala rito, gumamit lang ako ng pamanang. Sikretong formula ng pamilya namin para sa pagtatanim. Ang bisa nito ay nasa 10 beses na mas malakas kaysa sa mga nasa merkado. Magaling, Boss Lin. Napakataas ng kalidad ng mga halamang gamot mo. Interesado ako. Ganito na lang, bibigyan kita ng eksklusibong kontrata sa pagbili. Magbibigay ako ng paunang bayad na 100 milyon. Ang mga halamang gamot mo, kukunin ko na lahat. Pasensya na po, Bosma. Mukhang hindi ko mapagbibigyan ang maganda ninyong alok. Hindi ko po pwedeng pirmahan ang eksklusibong kontratang ito. Nabababaan ka ba sa presyo? 300 milyon, babayaran ko ng buo ngayon din. Walang delay sa bayad. Siguro naman papayag ka na niyan. Iba talaga si Papa Ma, walang problema sa pera. Daan-daang milyon kung magtapon na. Bosma, hindi po sa presyo ang problema, kundi sa eksklusibong kontrata, talagang hindi ko po pwedeng pirmahan. Boss Lin, napakalaki na ng halagang yan. Bata, wag masyadong mataas ang lipad. Matuto kang tanggapin ang grasya habang nandyan pa. Kung hindi, baka mahirapan kang patakbuhin yang negosyo mo. Bata, maniwala ka man o hindi, sa isang salita ko lang, pwede kong tapusin ang negosyo mo. Ang kapangyarihan ng mag-group, naniniwala naman po ako riyan, kaya lang, mas nagtitiwala ako sa kalidad ng mga halamang gamot mula sa Taoyuan Village. Sa tingin niyo po ba, sa taas ng kalidad ng mga ito, kahit wala ang order ni Bosma, hindi ko ito mabibenta? Ikaw. Aba, ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Pinahanga mo talaga ako. Akalain mo bang, hindi ka man lang natukso sa 300 milyon ko? Matindi. Hahaha. Nagbibiro po kayo, Bosma, kasi numalingan po kung sasabihin kong hindi ako natukso. Kaya lang po, ang nayon ng Taoyuan ay matagal nang may kasunduan sa Shen Pharmaceuticals para sa isang pangmatagalang kooperasyon. At bukod pa po roon, marami pang mga order mula sa ibang kumpanya ang kasalukuyang nakapila. Kaya kung tatanggapin ko po ang inyong exclusive buyout agreement, siguradong mamamatay po sa gutom ang iba niyan. Ganoon ba? Mukhang ang mga halamang gamot ni Boss Lin ay talagang in demand ngayon.
Ganito na lang, hindi ko na ipipilit ang exclusive agreement. Ang parte ni Boss Shen ng Shenghe, hindi ko rin agawin, ipapasok ko pa rin ang 300 milyong down payment. Basta't mapaglaanan mo lang ako, Boss Lin, ng ilang halamang gamot, ayos ba? Siyempre naman po, walang problema. Mabuti, cheers sa ating partnership. Boss Ma, cheers po sa ating partnership. Na pala, pare, pwede ba tayong mag-usap sandali ng sarilinan? Pare, gusto ko sanang itanong sa'yo, mayroon ka ba riyang halamang gamot na nakakapagpalakas ng alam mo na sa bagay na yon? Sa bagay na yon, Boss Ma, kayo po ha. Hinaan mo lang ang boses mo. Sabihin mo na lang kung meron o wala. Siyempre naman po, meron. Ipapadala ko po sa inyo pagkalipas ng ilang araw. Garantisadong purong natural yon. Walang side effects. Ayos. Hihintayin ko ang magandang balita mo, kapatid. Makakaasa ka. Basta't epektibo. Hindi problema ang pera. Deal. Grabe, Lin Xiu. Kumita ka agad ng 300 milyon. Mas malaki pa yan sa kinikita ng Shenghe sa loob ng 1 taon. Deposit pa lang yan. Kung kakayanin ba nating ibigay ang buong demand, hindi pa natin sigurado. Sa bagay, ano ang susunod mong hakbang? Ngayon, ang pangalan ng Taoyuan Village ay kilalang kilala na. Siguradong pagkatapos nito, mas marami pang negosyante ang darating para bumili ng mga halamang gamot natin. Sa kasalukuyang, laki ng taniman natin, paniguradong kukulangin tayo sa supply. Ang plano ko, palawakin pa ang ating taniman. Magpapalaki pa uli, pero ang pagtatanim ng halamang gamot ay nakadepende sa kalidad ng lupa at klima. Makakahanap ka ba ng ganoon karaming magandang lupa? May paraan ako para dyan. Habang hawak ko ang treasure ball, kahit sa disyerto pa yan, kaya ko iyang gawin pinakamagandang, espiritual na lupa. Paano mo gagawin yon? Lin Xiu, ano ba talaga ang itinatago mong sikreto? President Shen, nakalimutan mo na naman. Sikreto to ng pamilya namin at bawal ipagkatiwala sa iba. Maliban na lang kung Lin Xiu, ano na naman ba yang? Kalokohang pumapasok dyan sa isip mo. Mag-focus na tayo sa trabaho. o sige na, trabaho na kung trabaho. President Shen, tingnan mo, ang bundok sa likod ng Taoyuan Village natin ay nakakonekta sa Yunduan Mountain Range. Napakaganda ng klima roon, maganda rin ang kalidad ng lupa sa bundok. Balak kong upahan ang kalapit na bundok ng Yunduan at kunin ang buong kontrata nito upang itayo ang pinakamalaking plantasyon ng mga halamang gamot sa buong bansa. Libo-libong ektarya ng lupa iyon. Sigurado ka bang upahan mo ang lahat ng iyon? Hindi ka ba natatakot na malugi? Ang lupang napili ko ay hindi malulugi. CJ, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. Walang problema. Kapag nakuha ko na ang kontrata ng kabundukan ng Yunduan, i-upgrade ko agad ang kalidad ng lupa. Pagdating ng araw na yon, ang buong bundok ay magiging isang malaking minahan ng ginto para sa akin. Nakauwi na pala si Xiaoxiu. Halika, maupo ka rito. Kanina ka pa hinihintay ng tito mo. Gusto ka raw niyang makainuman ngayon. Sige po, tita, huwag na po kayong mag-abala. Sabay-sabay na po tayong kumain. Abay sige, maupo na kayo rito. Ano na, anong sinabi ni Boss Ma? Gusto niya ng isang bulto ng mga halamang gamot mula sa nayon ng Taoyuan. Bilang kwota niya, sa halagang 300 milyon. Anong sabi mo, magkano? 300 milyon ang down payment. Bayad ng buo at isahan. Pumasok na rin sa account ko. 我操！ Totoo ba iyan? Sabihin mo nga sa akin, kapatid. Niloloko mo lang yata ako eh. Diyos ko po, ganoon kalaking pera. Kinita mo ng ganoon kabilis. Totoo po ito. 300 milyong pisong down payment, walang kulang kahit sentimo. Grabe ka naman, kapatid, ang bangis mo. Kauwi mo lang dito, di ba? Tapos naging bilyonaryo ka na agad. Nga, naaalala ko pa noong kakatapos lang ng bagong taon. Nang umuwi ka rito, wala ka man lang kahit isang kusing. Baon ka pa sa utang na 300,000. Wala ka man lang maayos na trabaho. Pinayuhan pa kita noon na pumasok sa pabrika. Ngayon ko lang napagtanto, minaliit ka pala talaga ng tiyo mo. Tiyo, ano po ba iyang sinasabi nyo? Ginawa nyo lang naman po iyon para tulungan ako, di ba? Pero ngayon po, kahit nakuha na natin ang order, sa dami ng 300 milyong halaga ng mga halamang gamot, kulang na kulang po ang maaani natin. Ganoon lang kalaki ang lupain sa likod ng bundok, at ginawa mo na itong taniman lahat. Ano na ang plano mo ngayon? Ganito po sana ang naisip ko, yung ilang bundok po na lampas pa sa likuran natin. Upahan ko po sana ang lahat ng iyon. Lin Xiu. Hindi kaya ang bulubundukin ng Yunduan ang tinutukoy mo? Opo, tiya. Napakalawak po ng lupain sa bundok na yon. Tamang-tama po itong gawing taniman ng mga halamang gamot. Lin Xiu, may mga kababalaghan sa bundok na yon. Hindi ka pwedeng pumunta roon. Bakit naman po, tiyo? Huwag niyo po sabihin sa panahon ngayon. May mga multo't engkanto pa rin sa kabundukan. Hindi naman sa mga multo o engkanto. Kaya lang, ang lolo mo noon, pati na ang ilang nakatatanda rito sa nayon, ay sa mismong bundok ng Yunduan nawala. Noon, nagpadala ang nayon ng mahigit 100 tao para akyatin ang bundok at hanapin sila. Pero hindi na nila nakita ang lolo mo, maging ang kanilang mga bangkay. Masyadong delikado roon. Ang mahiwagang mangkok ay natagpuan sa lumang bahay na naiwan ni lolo. Doon mismo sa imbakan ng panggatong. Ang pagkawala ni lolo, may kinalaman kaya ito sa treasure ball. Mukhang itong bundok ng Yunduan ay kailangan ko na talagang puntahan.
Tiyong, huwag po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Kailangan mo ba talagang pumunta? Opo, dahil ang negosyo natin sa taniman ng halamang gamot ay patuloy pang lalago. Kailangan ko pong palakihin ang ating produksyon. Sige, kung ganoon maghintay ka sandali. Ipapakuha ko lang sa tiyang mo ang isang bagay para sa'yo. Ito ang mapa na iniwan ng lolo mo bago siya pumasok sa bundok noon. Kunin mo para may gabay ka. Ito ay... Bakit kaya nagpumilit si Lolo na pumasok sa bundok ng yunduan noon? Posible kaya na ang treasure ball ay may kinalaman talaga sa pagkawala ni Lolo. Treasure ball, saan ka ba talaga nagmula? Anong nangyayari? Ang treasure ball, nilamon ang lumang aklat na iniwan ni Lolo. Anak ng... Ang daming espiritual na likido. Dati, naglagay ako ng 100 taong ginseng dito. Pero 1 o 2 patak lang ang lumabas. Ngayong nilamon ng treasure ball, ang lumang aklat ni Lolo, hindi ko inaasahang makakagawa ito. Nang halos kalahating kilo ng espiritual na likido, ang bagay na ito ay kayang buhayin muli ang mga patay na sanga at natuyong puno. Paano kaya kung ako ang uminom nito? Ano kaya ang magiging epekto sa akin? Bahala na, susugal ako. Hindi naman siguro ako lalasunin ng treasure ball, di ba? Ang sakit, ang lahat ng meridian sa katawan ko ay unti-unting nabubuong muli. Ito ba ang tinatawag nilang alamat ng pagdadalisay ng katawan? Sa wakas, tapos na. Ang gaan sa pakiramdam, ramdam ko ang pag-apaw ng lakas sa buong katawan ko. Kung papasok ako sa kailaliman ng bulubundukin ng yunduan, siguro naman wala nang magiging problema, di ba? Kahit na itong bundok yunduan ay katabi lang ng likurang bundok ng nayon ng Taoyuan, napakapanganib pa rin talaga ng lupain dito. Mabuti na lang at ininom ko kahapon ang espiritual na likido mula sa treasure ball. Ang lakas ng pangangatawan ko ngayon ay mas matindi pa sa mga special forces. May sumusunod sa akin. Sino yan? Mayroon naman akong treasure ball na nagtuturo ng daan. Ang sundan ako sa liblib na kabubatang ito ay parang paghukay na rin ng sariling libingan. Ikalawang senyorita, dumayo pa tayo rito mula sa malayo para lang sundan ang lalaking yan papasok sa bundok. Dami mong satsat. Ang linksuping na iyan nang walang kadahi-dahilan ay nakakahanap ng napakaraming mahihiwagang kayamanan ng kalikasan. Siguradong may itinatago siyang malaking lihim. Kapag nalaman natin ang lihim niya, pagdating ng araw, siguradong mababawi ko ang mga shares ng Shenghe. Sa oras na iyon, ang malanding si Shen Qingyu, pati na rin ang buwisit na Linxiu na iyan. Lahat sila ay luluhod at aapakan ko sa aking mga paa. Talagang naglakas loob silang sumunod, ha? Kayo ang may gusto nito. Treasure ball. Ituro mo sa akin ang pinakamalapit na kinaroroonan ng 1,000 taong gulang na halamang gamot. Kadalasan sa paligid ng mga mahiwagang gamot, may mga halimaw at mababangis na hayop na nagbabantay. Titignan ko lang kung paano kayo makakaligtas doon. Pucha! Ang laki ng taniman ng shihu dito, pero kahit na mahal ang halamang ito, hindi naman siguro sapat ito para mag-react ng ganito ang treasure ball. Sandali, may mali. Hindi ako makapaniwala mga Hoshan dendrobium ito. At hindi lang basta-basta, 1,000 taon na ang kalidad nito. Kapag naibenta natin ito, Aabot ng hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga ng bawat isa. ikalawang senyorita, tingnan niyo po, napakaraming dendrobium. Aba nga naman, mga Hoshan dendrobium. Sabi ko na nga ba, may itinatagong sikreto ang Linxiu na iyan. Sa dami ng mga 1,000 taong gulang na Hoshan dendrobium na to, yayaman tayo ng husto rito. Hinaan niyo ang boses niyo, baka makahalata ang lalaking yan. Ano naman, napakarami natin. Habang mag-isa lang ang lalaking yan, kahit malaman pa niya, anong magagawa niya? Linxiu. Tara, ilang beses nang sinira ng Linxiu na yan ang mga plano ko. Labasin natin at turuan ng leksyon. Nagsalita na ang ikalawang senyorita. Tara, mga kasama. Ipakita natin sa lalaking yan kung sino ang binabangga niya. Sino-sino kayo? Linxiu. Kayo ni Shen Qingyu ay mga walang hiyang magkasabwat. Dahil sa inyo, pinalayas ako ng matandang Panginoon mula sa pamilya Shen. Kaya naman ang atrasong ito, kailangan nating tuusin ngayon mismo. Hehe. Anong balak nyo? Anong balak ka mo? Tahimik mong ibigay sa amin ang lahat ng Hoshan dendrobium na ito, at baka sakaling pag-isipan kong palampasin ang buhay mo. Sige ba? Sa inyo na yan. Ganoon na lang kadali niya itong isusuko sa akin. Ang Linxiu na to, kailan pa siya naging ganito kadaling kausap? Linxiu, anong kalokohan na naman ang pinaplano mo? Ha? Aba, ikalawang senyorita ng pamilya Shen, hindi ba't gusto mo ang mga Hoshan dendrobium na to, dahil yan naman ang gusto mo? Sige, ibibigay ko na sa inyo. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Umalis ka na rito, bata.
Hindi mo kakayanin ang mga bagay na ito. Sa atin na ang lahat ng ito. Kung gayon, pagpalain sana kayo ng swerte. Ah! Anong tunog iyon? Isang tigre, napakalaking tigre. Ang tigring may 10 taong gulang ay nagiging batik-batik. Sa loob ng 20 taon ay nagkakaroon ng puting noo. At kapag umabot ng 30 taon, ito ay nagiging Panginoon ng kabundukan. Pinoprotektahan ako ng mangkok ng kayamanan. Kaya hindi ako atakehin ng Panginoon ng kabundukan. Sana lang ay, mayroon din kayong mangkok ng kayamanan sa inyong mga katawan. Ah! Ah! Arf! Lintek! Bakit hindi inaatake ng hayop na ito ang batang iyon? Tayo lang ang pinupuntirya niya. Linxiu, saan ka pupunta? Iligtas mo ako, bilis. Alam kong nagkamali ako. Parang awa mo na, iligtas mo ako. Pangako, hinding-hindi ko na. Pag-iinitan kayo ni Shen Qingyu. Hindi ka nagsisisi dahil nagkamali ka. Natatakot ka lang dahil mamamatay ka na. Binibining Shen. Bahala ka na sa buhay mo. Linxiu, humanda ka sa akin. Kapag nakalabas ako rito, hindi kita palalampasin. Ang lagay ng kalikasan dito sa bundok Yunduan ay higit na mas maganda ng ilang beses kaysa sa likod bundok ng nayo ng Taoyuan. Isa talaga itong likas na lupain ng mga kayamanan. Kaya lang, nakakapanghinayang. Masyadong makapal ang nakakalasong usok sa loob ng bundok. Kaya pala maraming taon na itong hindi nagagalaw ng kahit sino. Pero ngayon hawak ko na ang mangkok ng kayamanan. Ang kapiranggot na nakakalasong usok na ito ay walang panama sa akin. Halina kayo mga kayamanan ko, simulan na ang ebolusyon. Ayos, nalinis na ang nakakalasong usok. Susunod, simulan na ang pagdalisay sa lupa. Ibang klase talaga itong kaba ng kayamanan. Isang gamit lang, naging dalisay agad ang lupa. At naging pinakamataas na kalidad pa ng lilang lupa. Sa ganitong kagandang lupa, siguradong pambihira ang mga halamang gamot na tutubo rito. Tapos na ang trabaho ko rito. Oras na para bumalik at tignan kung ano na ang kalagayan ni ikalawang binibining Shen. Nakakapagtaka, nasaan na sina Shen Kyuksu? Bakit parang naglaho silang parang bula? Ganoon ba talaga kaswerte sina Shen Kyuksu? Nakatakas na ba talaga sila? Hayaan mo na nga sila. Buti na lang at nandito pa itong malawak na taniman ng 1,000 taong Hoshan Dendrobium. Sulit na sulit ang pag-akyat ko sa bundok. Lintek! Muntik ko nang makalimutan ang lugar na ito. Ang mga Hoshan Dendrobium na ito ay binabantayan pala ng isang Panginoon ng bundok. Patay tayo rito. You boss. Kung aalis na ako ngayon, pwede bang magkunwari ka na lang na wala kang nakita? Anong ibig sabihin nito? Bakit parang walang galit sa akin ang Panginoon ng bundok? Dahil kaya ito sa kaba ng kayamanan. Paano kaya kung kumuha ako ng isang dendrobium para subukan? Akalain mo nga naman, wala talaga siyang pakialam sa akin. Kung ganoon, akin na itong mga Hoshan Dendrobium. Oops, parang nasobrahan yata. Pasensya na, boss. Hindi na ako kukuha, tama na. Aalis na ako ngayon din. Higit 20 puno ng Hoshan Dendrobium, at puro may kalidad pa ng 1,000 taon. Bawing-bawi talaga ako sa bayheng ito. Makabalik na nga sa nayon. Presidente Shen, may oras po ba kayo? Oh, bakit? Masagana na naman ba ang ani sa taniman ng halamang gamot ni Boslin? Hindi yan galing sa taniman. Pumunta ako sa bundok ng Yunduan kanina, at may nahanap akong maraming magagandang bagay. Lahat ay may kalidad ng 1,000 taong gulang na espiritual na gamot. Mga ligaw na halamang gamot na tumubo ng 1,000 taon. Mga pambansang yaman na yan ah. Brother Lin, sabihin mo na agad sa akin. Ano ba talagang klaseng halamang gamot yan? Ligaw na Hoshan Dendrobium. 20 piraso. Anong sabi mo? Hoshan Dendrobium.
Sa buong merkado, isa yan sa mga mamahaling gamot na bihirang makita kahit sa loob ng 100 taon. Ang nangunguna sa siyam na mahiwagang halaman. Kahit mag-alok pa ng malaking pabuya ang mga mayayaman, hindi nila iyan mabibili. Ano sa tingin mo? Interesado ba si Siulin? Kahit interesado ako, wala rin akong magagawa. Napakabihira na nga ng Ocean Dendrobium. Paano pa kaya? Yang sayo na 1,000 taong gulang na. Hindi ko kakayaning bilhin lahat yan. Paano na yan? Huwag kang mag-alala. Saktong may gaganaping subasta ng mga halamang gamot mamayang gabi sa Jiangsheng. Maghanda ka na. Siguradong mabibenta natin iyan sa magandang halaga mamaya. Sige, walang problema. 20 piraso ng Ocean Dendrobium. Kapag nabenta ang mga ito, siguradong malaki ang kikitain ko. Ang susunod nating item ay ang Chanshan Snow Lotus. Ang panimulang presyo ay 500,000 at ang bawat tawad ay hindi bababa sa 100,000. 600,000. 1,000,000. Nag-agawan sila ng ganito para lang sa isang Chanshan Snow Lotus. Paano pa kaya kapag inilabas na ang Ocean Dendrobium? Siguradong magwawala sila sa pag-agawan. Chanshan Snow Lotus. 1,000,000, unang tawag. 100万第二次，100万第三次。 Naibenta. Ang susunod na ipapasubasta natin, ang pinakatampok na sinaunang halamang gamot sa komperensyang ito. Ang nangunguna sa 7 banal na halamang gamot ang Ocean Dendrobium. Mayroon tayong kabuang 20 piraso, at ang panimulang presyo ng bawat isa ay 2,000,000. Kahit nabihira ang Ocean Dendrobium, kahit pa ang purong ligaw na uri nito, ay nagkakahalaga lamang ng ilang libo kada gramo. 2,000,000 para sa isang piraso. Panghuhold up na yata to ah. Ang mahal naman masyado. Ginagawa ba nila tayong mga tanga? Mga Ginoo, kalma lang po muna kayo. Totoo pong ang ligaw na Ocean Dendrobium ay hindi aabot sa ganito kataas ang presyo. Pero, hahaha. Pero ano? Huwag mong sabihin nagbebenta kayo ng espiritual na gamot. Tama po kayo. Ang kalidad ng mga Ocean Dendrobium na ito ay nasa 1,000 taong antas na. Ano? Totoong 1,000 taong espiritual na gamot. Grabe. Napakabango ng amoy ng gamot na ito. Isa nga itong 1,000 taong gulang na Dendrobium. Iba ang Dendrobium sa ginseng at lingzi. Para tumubo ng natural ang Ocean Dendrobium ng 1,000 taon, kailangan itong magkaroon ng basbas mula sa Diyos ng bundok. Magbibigay ako ng 3,000,000 kada piraso. Kukunin ko na ang lahat. Hahaha. 3,000,000 at aasa kang makuha ang pambansang yaman na ito. Nanaginip ka ng gising, 4,000,000 kada piraso. Mga kasama, pagbigyan nyo na ang Donghai Pharmaceuticals. 7,000,000. Anong ginagawa mo, Lin Xiu? Hindi ba't sayo ang mga halamang gamot na yan? Bakit ka nakikigulo? Sos! Xiao Yu, hindi mo naintindihan. Pinapataas ko lang ang presyo. Aba, matapang na bata. Akalain mong may lakas ng loob kang kalabanin ang Donghai Pharmaceuticals. May ibubuga ka ba? 8,000,000. Ang mga Ocean Dendrobium na ito ay siguradong mapapasakin. Diyos ko, 8,000,000 bawat isa. Hindi ba taabot ng mahigit 100,000,000 ang kabuuan niyan? Hindi ko kaya to, sukon ako, aatras na ako. Mayroon pa po bang tataas sa tawad? Mayroon pa po bang tataas sa tawad? 108. Mayroon pa po bang gustong tumawad? Kung wala na po, ang item na ito, 10,000,000 ang tawad ko. Bibilhin ko lahat. Oh. Ano? 10,000,000. Ang mga Ocean Dendrobium na ito, 10,000,000 bawat isa. Ako, si Gu Qianhe, ang kukuha. Gu Qianhe. Bakit parang pamilyar ang pangalang iyan? Anak ng si Master Gu ng pamilya Gu mula sa kabisera. Siya ang may hawak sa kapalaran ng pinakamalalaking korporasyon, isang napakapangyarihang tao. Akalain mong nandito si Master Gu. Mukhang ang mga Ocean Dendrobium na to ay hindi talaga nakatadhana sa akin. Sikat ba talaga ang taong yan? Siya ang patriarch ng pamilya Gu sa kabisera. Mas malaki pa ang impluensya niya kaysa kay Boss Ma. Ang tindi niya. Sa tingin ko, may kikita ng malaki rito ah. Mayroon pa po bang lalaban sa tawad? Nagpapatawa ka ba?
Mismong si Master Gu na ang tumawad. Sino ba ang may lakas ng loob na kalabanin siya? Tama, tama. Siya ang patriarch ng pamilya Gu, ano ka ba? Correct, tama ka dyan. Dahil wala na pong lalaban sa tawad, kaya naman formal ko nang idinedeklara na ang Hushan Dendrobium para sa round na ito ay napanalunan sa subasta ni Ginoong Gu Qianhe. Ginoong Gu, siya po ang nagbebenta ng Hushan Dendrobium. Si Ginoong Lin Xiu. Magandang araw po, Ginoong Gu. Ikaw ba ang nagtatag ng Taoyuan Valley? Opo. Hindi ko po inaasahan na kayo pa, Ginoong Gu, ay nakarinig na pala tungkol sa akin. Siyempre, dahil ang reputasyon ng Taoyuan Village kamakailan ay sikat na sikat at pinag-usapan sa buong bansa. Magaling, iho. Bihira na lang ngayon ang mga kabataang handang magtiyaga at bumalik para paunlarin ang kanilang sariling bayan. Ang Taoyuan Village po ay ang aking lupang tinubuan, kaya tungkulin ko po na gawin ang lahat ng ito. Magaling. Mayroon sana akong negosyo na ihahandog. Hindi ko lang alam kung interesado kang tanggapin ito. Negosyo po. Ginoong Gu, huwag niyo pong sabihin na gusto niyo rin ng bahagi ng mga halamang gamot mula sa Taoyuan Village. Lanan. Kung gusto kong bumili ng mga halamang gamot mo, mahihirapan ka bang pagbigyan ako? Tapatan na po tayo. Ang mga halamang gamot po mula sa Taoyuan Village ay hindi na sumasapat sa dami ng mga bumibili. May nakareserba na pong kukuha sa buong supply namin. Kaya pasensya na po, wala na talaga kaming maibibigay na dagdag na bahagi. Mukhang ikaw, iho, ay talagang napalago ng husto ang negosyo sa Taoyuan Village. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para makipag-agawan ng supply ng halamang gamot. Hindi bibili ng gamot. Ano pa bang kailangan ng matandang ito? May mga kaibigan ako sa kabisera na taon-taon ay nangangailangan ng mga halamang gamot upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Ang negosyong gusto kong pag-usapan natin ay ang regular na pag-supply mo ng mga halamang gamot na ito taon-taon. Kailangang umabot sa 1,000 taon ang kalidad. Pero para lang ito sa ilang tao, wala pong problema dyan. Siyempre naman po, pero siguradong hindi namin maibibigay sa iyo ang presyong abot langit. Market price lang ang kayang ibayad ng mga lumang kaibigan ko. Tatanggapin mo ba? Nagbibiro po ba kayo? Siyempre, tatanggapin ko po, kahit hindi ko maibenta sa sobrang taas na presyo. Ang mga kaibigang binanggit ni Elder Gu, paniguradong lahat sila ay may matataas na katayuan. Nakapasok yata ako sa mundo ng mga Diyos, mga tol. Mabuti, Xiao Zhao. Ibigay mo ang calling card ko kay Boss Lin. Sa susunod, kung mayroon kang anumang problema sa negosyo, tawagan mo lang ako. Maraming salamat po, Elder Gu. Salamat po, Elder Zan. Pumasok sa account, 200 milyong yuan. Dalawang maliit na goal. Nakuha ko rin. Lin Xiu, kumita ka kaagad ng 200 milyon ngayon Kailangan mo akong ilibre. CJ, kahit anong gusto mo, President Shen, sabihin mo lang. Sagot ko ngayon. Bakit hindi mo na ako tinatawag na Xiaoyu? Ako. Kasi, Gusto kong kumain sa isang Michelin restaurant. Papagastusin kita ng malaki ngayon. anong Michelin? Hindi ba nagbebenta ng gulong yon? Lin Xiu. Ngayon, ang mga halamang gamot ng Taoyuan Village ay sikat na sa buong bansa. Siguradong mas dadami pa ang mga order na papasok. Handa ka na bang harapin ang mga ito? Huwag kang mag-alala. Kahapon, ininspeksyon ko na ng maigi ang kondisyon ng lupa sa Yunduan Mountain. Tamang-tama ito para gawing taniman ng mga halamang gamot. Mabuti kung ganoon. Pero ang lupain sa bundok Yunduan, marami ang nakamata rito kamakailan. Kung gusto mong makuha iyon, hindi magiging madali. May iba pa palang nakapansin sa lupain ng bundok Yunduan. Kakalaman ko lang din.
May dalawang kumpanya ng gamot mula sa ibang probinsya. Nagustuhan nila ang klima at kapaligiran sa bundok Yunduan. Hindi ko rin alam kung saan nila nakuha ang balita. Kakagamit ko lang ng treasure ball para baguhin ang lupa ng bundok Yunduan, tapos may nakamata na agad. Si Shen Kyuksu kaya ito. Ayos lang. Titignan natin sa takdang oras kung sino ang magwawagi sa huli. Nasa ayos at sumusunod sa patakaran ang aplikasyon ko. Hindi nito sisirain kahit isang pulgada ng kalikasan sa bundok Yunduan. Bakit nyo sinasabing labag ito sa patakaran? Hahaha. Boss Wang, kamusta ka na? 别来无恙啊！ Aba, si Boss Zhang pala ito eh. Halika, maupo ka. Kumpering Wang. Ano na ang balita sa pag-upa ko sa bundok Yunduan? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakapagtayo ka na ng resort mo sa susunod na buwan. Pwede siyang maghukay para magtayo ng resort. Gusto kong panatilihin ang kalikasan ng bundok Yunduan, tapos ako ang hindi pwede. Tutoy, sa mundong ito, kailangan mo ng koneksyon. Kailangan mo ng pera at kapangyarihan. Hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo dahil lang sinabi mo. CJ, kayo ang nagtulak sa akin para gawin to. Aba, may mga koneksyon din pala ang batang to. Kalokohan kung ikaw si Gu Chayanhe. Ako naman ang tatay ni Gu Chayanhe. Kayo po talaga yan. Patawad po, Senior Gyu. Nagbibiro lang po ako kanina. Hindi ko po talaga alam. Opo, asikasuhin ko na po agad. Mang Wang, ano nang ibig sabihin nito? Hindi ba't napag-usapan na sa akin ibibigay ang bundok Yunduan? Sino ka ba sa inaakala mo? Nakuha na natin ang 10 taong kontrata para sa bundok Yunduan. Susunod, sisimulan na nating palawakin ang taniman ng halamang gamot. Sisikapin nating palakihin ang produksyon ng 10 beses sa susunod na taon. Kapatid, Bilib na talaga ako sa iyo ngayon. ang ating pamilya Lin ay nagluwal na ng isang dragon. Tito, insan, gusto ko rin pong magpasalamat sa tulong ninyo sa buong taon na ito. Ano ka ba? Dahil sa pagsunod sa iyo, Kumita tayong lahat ng malaki. Lin Xiu, ito ang ulat ng kita natin ngayong taon. Ngayong taon sa taniman, matapos ibawas ang sahod, mga punla at iba pang gastusin. Ang netong kita ay 300 milyon. Ang netong kita ay 300 milyon. Putya! 300 milyon. Kapatid na Lin, ang galing mo talaga. 300 milyon. Dati, tayong mga taga-nayong Taoyuan ay hindi pa nakakita ng ganitong kalaking pera. Ang lahat ng ito ay dahil kay Boss Lin. Dahil din po ito sa sipag nating lahat. Kaya narating ng Nayong Taoyuan ang araw na ito. Kapitan, pakiimpormahan po ang lahat ng taga-nayon. Gaganapin natin ngayon ang taunang pamamahagi ng kita ng taniman. Lahat ng nagtatrabaho roon, dodoblehin ang sahod, at lahat ay magkakaroon ng bonus. CJ, pupuntahan ko na sila ngayon din. Mga minamahal kong kababaryo. Ngayong taon, ang kabuang kita ng ating Nayong Taoyuan ay 300 milyon. Ayos. 300 milyon. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera. Wang Jiangu, ang dibidendo mo ngayong taon ay 82,000. Wa 80,000. 8万块， Hindi ko akalain na akong si Matandang Wang, na buong buhay nagtanim sa bukid, ay kikita pala ng daan-daang libo taon-taon ngayon. Liu Xiuying, ang dibidendo mo ay 118,000. Maraming salamat po, Boss Lin. Sa wakas, guminhawa na rin ang buhay ng aming pamilya. Naipamahagi na ang mga dibidendo para sa taong ito, pero mayroon pa akong isang sasabihin. Mula sa araw na ito, lahat ng matatanda rito sa nayon ng Taoyuan na may edad 60 pataas ay makakatanggap ng karagdagang pensyon na 2,000 piso buwan-buwan. Kukunin ito ng direkta mula sa kita ng taniman ng halamang gamot. Papunta sa komite ng nayon, ipamamahagi ito ng eksakto tuwing unang araw ng buwan. Boss Lin, sa katandaan kong ito, makakatanggap din po ako ng pera buwan-buwan. Lola, hanggat nandito pa po akong si Lin Xiu, tuloy-tuloy niyo pong matatanggap ang perang iyan. Sa loob ng isang taon, mula sa pagkakautang ng 300,000 hanggang sa maitatag ang Taoyuan Valley Pharmaceutical ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kapatid, dumating na ang unang batch ng mga punla natin ngayong taon. Hinihintay na lang ang inspeksyon mo.
Andyan na.